Kwento ito ng isang ordinaryong estudyante na nangarap na maging pinakamalakas sa buong mundo. Gusto niyang magkaroon ng kakayahan na kahit anong malalakas na armas ay makakaya niyang pigilan. Kahit araw-araw siyang nagsasanay para lumakas ay alam niyang hindi pa rin ito sapat para makamit niya ang ninanais niyang kakayahan. Isang umaga pagkadating niya sa eskwelahan ay naabutan siya sa locker room ng kaklase niyang si Akane. Wala siyang kaalam-alam na kinasusukliman pala siya nito. Ito ay dahil bukod sa palagi niyang nakakalimutan ang pangalan nito ay nararamdaman din nito na ni minsan ay hindi talaga siya tumingin dito. Kahit inis na si Akane sa kanya ay nananatili pa din itong kalmado sa harapan niya. Kinagabihan habang pauwi na si Akane ay bigla na lang may dumukot sa kanya. Nasa di kalayuan lang pala si Kageno kaya bago siya mawala ng malay ay nakita pa niya ito. Dinala siya sa isang abandonadong gusali ngunit walang kaalam-alam ang mga mandurukot na sinundan pala sila ni Kageno. Matapos makapagbihis ni Kageno ay pumasok na siya sa loob. Mabilis niyang natalo ang isang kalaban pero naging matindi ang labanan nila ng isang kalaban. Akala ng kalaban ay nakakalamang na ito sa kanya ngunit hindi pa pala niya na ipapakita ang totoong galing niya. Dahil dito ay wala nang nagawa pa ang kalaban hanggang sa matalo niya na din ito. Nilapitan niya si Akane at akala din nito ay ililigpit niya ito. Kinabukasan ng umaga ay muli silang nagkasabay sa locker room at sa pagkakataon na ito ay hindi na nagkamali si Kageno sa pangalan ni Akane. Isang gabi katapos niyang magsanay ay tumakbo siya papunta sa kalsada at sa kasamaang palad ay nabundol siya ng sasakyan. Kaagad siyang namatay ngunit isinilang siya muli sa ibang mundo dala-dala pa rin ang kanyang alaala. Matapos makita ang isang batang babae na magiging ate niya ay napagtanto niya kaagad na napunta siya sa mundo kung saan gumagamit ang mga tao ng mahika. Kaya naisip niya din kaagad na isa itong perpektong mundo para sa pangarap niyang maging pinakamalakas. Pinangalanan siya dito na Sid at makalipas ang ilang taon ay nagkaroon kaagad siya ng matinding kapangyarihan. Ngunit itinatago niya lang ito at kahit nagdueduelo sila ng kanyang ate na si Claire ay hindi niya ito ipinapakita. Tuwing gabi ay inaatake ni Sid ang mga masasamang grupo sa kanilang lugar. Sa isang operasyon niya ay may nakita siyang isang halimaw na nakakulong. Dinala ito ni Sid sa hideout niya para pag-eksperimentohan. Isang buwan makalipas ay nagtagumpay siya sa kanyang pag-eeksperimento sa halimaw at natanggal niya ang sumpa dito na isa palang babaeng elf. Sinabi ni Sid sa elf na ito na mga kulto ng Diablo umano na balak buhayin muli ang Great Demon ang naglagay ng sumpa sa kanya. Nagpakilala si Sid bilang si Shadow at binigyan niya ng pangalan ng elf na ito na Alpha. Dito na nabuo ang kanilang organisasyon na tinawag nilang Shadow Garden at layunin nila na iligtas ang iba pang kagaya ng nangyari kay Alpha at labanan ang mga kulto. Pagsapit ng ika-15 taong gulang ni Claire ay mag-aaral na ito sa Midgar Academy ngunit pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis ay bigla itong nawala sa kanyang silid. Sa pamumuno ni Alpha ay kaagad na natunto ng mga chika babes ni Sid ang lugar kung saan dinala si Claire. Ipinatawag ni Sid ang 7 shadow para sa operasyon na iligtas si Claire. Habang kinakausap si Claire ng pinuno ng mga dumukot sa kanya ay inaatake na pala ng 7 shadow ang mga kasamahan nito. Nakalaban ni Alpha ang pinuno at may nilunok itong gamot na nagpalakas sa kanya. Binotas niya ang sahig para makatakas siya ngunit nakasalubong naman niya si Shadow. Naglaban silang dalawa at dahil nabubugbog lang siya ni Shadow ay ginamit na niya ang gamot na nagbigay sa kanya ng matinding kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin ito umubra sa lakas ni Shadow at natalo pa din siya. Pagkatapos nilang masagip ang ate niya ay natuloy na ito sa pagpunta sa Midgar Academy. Dito ay pinulong ni Sid ang mga chika babes niya at nagpaalam din muna ang mga ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon at sa edad na 15 taong gulang ay nag-enroll din si Sid sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang ate. Dito ay mayroon siyang 2 kaibigan na sina Skel at Po. Nagkaroon sila ng pustahan na ang sino man sa kanilang tatlo ang may pinakamababa ang score sa naganap na pagsusulit noong isang araw ay may parusa at ito ay ang magtatapat kunwari ng pag-ibig sa prinsesa ng Midgar na si Alexia. Si Alexia lang naman ang pinakasikat na babae sa kanilang paaralan at wala pang maswerteng lalaki ang nakakakuha ng matamis niyang oo. Dahil si Sid ang may pinakamababang score ay siya ang gagawa nito. Pagsapit ng hapon pagkatapos ng klase ay ginawa na ito ni Sid na habang pinapanood naman nila Skel at Po. Nagkunwari pa itong nanginginig at kinakabahan ngunit ang inaasahan niyang isasagot ni Alexia ay hindi nangyari sapagkat hindi niya inaasahan na papayag pala ito na maging nobya niya. Kinabukasan habang nasa kantin ay sikat na si Sid at pinagtitinginan ng mga estudyante. Habang kumakain sila ay biglang dumating si Alexia para sabayan si Sid sa pagkain. Niyaya ni Alexia si Sid na magsabay na sa klase sa fencing. Dahil sa impluwensya ni Alexia ay nagawa niyang isabay si Sid sa klase niya kahit na nasa pinakamababang section lang si Sid.
Ang guro sa klaseng ito ay nagngangalang Zenon at siya ang napagkasundo ang pakakasalan ni Alexia at dahilan din bakit sinagot ni Alexia si Sid. Dahil ayaw niya na makasal kay Zenon kaya nagpanggap siyang may iniibig na. At kaya din si Sid ang napili niya ay nasa hanay lang umano ito ng mababang klase ng tao at akala niya ay madali niya itong mapapasunod. Hindi naman dito nagkamali si Alexia dahil basta may perang nakataya ay sumusunod kaagad si Sid. Kailangan niya umano ito sa pangtustos sa mga pangangailangan sa organisasyon niya. Dahil dito ay nagpatuloy ang pagpapanggap nilang dalawa. Kinabukasan habang papasok na sa eskwelahan sila Sid ay may naghihintay kay Sid na 3 lalaki at inaakusahan siyang dumukot kay Alexia dahil umano siya ang huling nakasama nito. Dinala si Sid sa isang silid at pinahirapan para umano mapaamin siya. Nagkukunwari naman si Sid na nasasaktan sa ginagawa sa kanya para maniwala ang mga nagpapahirap sa kanya. Nagwawala naman sa labas si Claire na gustong bawiin si Sid. Nagising si Alexia na nakagapos sa higaan sa isang kulungan at nakita niya dito ang isang parang halimaw na babae. May isang lalaki naman ang dumating dito at may dalang mga injection para kuhanan ng dugo si Alexia. Kailangan umano niya ang dugo ni Alexia sa ginagawa nilang eksperimento. Pagkatapos naman pahirapan si Sid ay pinalaya din ito pagsapit ng hapon ngunit may mga sumusunod pa rin sa kanya habang papauwi na siya. Pagpasok niya sa silid niya ay nandito si Alpha na naghihintay sa kanya. Nag-usap sila at nagbigay ng update si Alpha tungkol sa mga operasyon ng Shadow Garden. Alam nila na kagagawa ng mga kulto ang pagdukot kay Alexia dahil sa dugo na nananalaytay dito. Bago umalis si Alpha ay tinanong niya muna si Sid kung gusto niyang iligpit ang mga sumusunod sa kanya. Ilang oras ang makalipas ay dumating si Beta para magbigay ng update sa gagawin nilang operasyon at sinabi din niya na nakahanda na ang lahat ng mga chika babes. Binaba ni Sid ang 2 miyembro ng mga kulto dahil nagtanim ang mga ito ng ebidensya sa lugar ni Sid at dahil dito ay nagkaroon na sila ng dahilan na arestuhin uli si Sid. Bigla namang may nalaglag na 2 tao at nagulat sila dahil ito yung mga inutusan nila na sundan si Sid. Kagad din silang pinaslang ni Sid at dito na nagumpisa ang kanilang operasyon. Dito ay parang lantang gulay na si Alexia sa pinaggagawa sa kanya. Dumating na naman ang lalaki at sa pagkakataong ito ay malaking injection naman ang kanyang dala na may laman na dugo. Itinurok niya ito sa babaeng halimaw at bigla itong lumaki. Kagad namang pinaslang ng halimaw ang lalaki na nagturok sa kanya ng dugo. Pinakawalan niya muna si Alexia at nagumpisa na itong magwala. Napunta ito sa gitna ng syudad at nilabanan ito ni Iris na kapatid ni Alexia. Kahit anong malalakas na atake ang gawin dito ni Iris ay mabilis lang itong mag-regenerate. Naisipan ni Iris na hati-hatiin na lang ito sa maliliit na piraso para mahirapan itong mag-regenerate. Dito na umiksi na si Alpha at ayon sa kanya ay lalo lang umano itong nahihirapan sa ginagawa ni Iris. Inatake ito ni Alpha at kaagad itong bumalik sa anyong tao nito. Nagsimula nang maglakad si Alexia papalabas at nakasalubong niya si Zenon ay kinagulat naman niya kung bakit nasa lugar ito. Ayon kay Zenon ay siya umano ang may-ari ng pasilidad na ito at nagpondo sa ginagawang eksperimento. Naglaban silang dalawa ngunit dahil na rin sa mahina na si Alexia ay natalo lang siya ni Zenon. Dito na nagpakita si Shadow at nagpakilala sa kanilang dalawa. Inatake ni Zenon si Shadow at nagulat siya sa bilis ni Shadow. Patuloy silang naglaban at nagpapalabas si Zenon ng malalakas na aura ngunit parang ginagawa lang siyang bata ni Shadow. Napansin naman ni Alexia ang style ni Shadow sa paggamit ng espada na parang ordinaryo lang ito katulad ng sa kanya. Dahil sa hindi makaporma si Zenon ay ginamit na niya ang alas niya. Uminom ito ng gamot na kulay pula at bigla itong nagbago ng anyo at parang naging halimaw ang itsura. Kagad itong umatake kay Shadow ngunit hindi man lang niya nagalusan si Shadow at nabubugbog lang siya. Dito na nagpakawala si Shadow ng napakalakas na aura at kaagad na tinapos si Zenon gamit ang isang atake lang niya na sobrang lakas. Katapos ng ataking ito ay nagkita na muli sina Alexa at Iris. Kinabukasan ay nag-usap si Sid at Alexia at nakiusap si Alexia na kung pwedeng ipagpatuloy nila ang kanilang pagkukunwari. Tumanggi naman dito si Sid kaya inatake siya ni Alexia. Habang naglalakad si Sid at duguan ay nabangga niya si Sherry. Dito ay nagpulong naman ang ibang chika babes sa naging resulta ng kanilang ginawang operasyon noong isang gabi at sa bagong update sa kanilang patuloy na paghahanap at pag-iimbestiga sa mga kulto. Nalaman nila na may isang grupo ang gumagamit ng pangalan ng organisasyon nila at ginagamit ito sa kasamaan. Isang araw ay pinuntahan nila Iris at Alexia si Sherry para ipakita ang natagpuan nilang bagay sa pasilidad ng kultong nakalaban nila noong isang gabi. Naniniwala sila na kayang alamin ni Sherry ang mas malalalim pang impormasyon tungkol sa bagay na ito dahil kilala si Sherry sa galing sa mga ganitong bagay. Nagkayaya naman sila Sid at kanyang mga kaibigan na puntahan ang bagong pausbong na tindahan.
Habang nakapila ay may lumapit na babae kay Sid na isang empleyado ng naturang tindahan. Inanyayahan siya na kung pwede umano nitong gawin ang pa-survey nila. Pumayag naman si Sid at sinamahan ito sa loob ng tindahan. Nakarating sila sa tuktok ng gusali at sa loob ng isang silid ay nakita niya si Gama. Dito niya nalaman na si Gama pala ang may-ari ng tindahan na ito. Ayon kay Gama ay ginamit niya ang binigay na ideya ni Sid sa kanya para magtayo ng negosyo. Hindi naman makapaniwala si Sid sa naging resulta nito. Kumbinsido naman siya na si Gama ang pinakamatalino sa 7 shadow ngunit ang problema lang ay may pagkalampa ito. Napag-usapan din nila dito ang tungkol sa impostor na nagpapakilalang Shadow Garden. Ipinakilala din ni Gama si Neo na bago nilang miyembro at kahit si Alpha ay kinikilala ang galing nito sa pakikipaglaban. Dali-dali silang tatlong umuwi dahil baka maabutan na sila ng curfew. Nang biglang may naramdaman si Sid at napahinto sa pagtakbo. Nagkunwari si Sid na masakit ang tiyan at pinaunang makauwi sila Skelat po. Alam niyang nakikipaglaban malapit sa lugar si Alexia sa mga impostor. Nang makorner nila si Alexia ay dito na tumulong si Shadow at kaagad na napatay ang isa sa kanila. Mabilis namang tumakas ang dalawa pang iba ngunit naabutan pa rin sila ni Shadow. Nagpakita dito si Neo at nakiusap kay Shadow na siya na umano ang bahala sa mga ito. Kaagad na inatake ng kalaban si Neo ngunit naunahan pa din ito ni Neo. Habang nasa aklatan ay iniisip ni Sid kung sino ang bibigyan niya ng chocolate. At nagdesisyon na lang siya na ang unang babae na makakasalubong niya ang siyang bibigyan niya nito. Nang paalis na siya ay saktong paparating naman si Sherry. Dahil dito ay kay Sherry niya ito ibinigay at natatandaan naman siya ni Sherry. Habang naglalakad si Sid papasok ng eskwelahan ay sinusundan siya ni Neo at kaagad niya naman itong naramdaman. Nag-usap sila at nagbigay dito ng update si Neo tungkol sa nahuli nila noong isang gabi. Ayon sa kanya ay sira na umano ang pag-iisip nito dahil sa pag-brainwash dito kaya wala siyang makuhang impormasyon. Mga bata sa ampunan at mga anak ng mahihirap na kayang gumamit ng mahika umano ang kanilang kinukuha para makagawa ng mga jablo. Kaya ginagamit din nila ang pangalan ng Shadow Garden ay para mapilitan umanong lumantad ang totoong mga miyembro ng Shadow Garden. Marami pang impormasyon ang binigay ni Neo ngunit ang nasa isipan ni Sid ay ang magaganap na duelo. Napilitang sumali si Sid sa duelo dahil na rin sa pagpupumilit nila Skel at Po at sa naiisip niyang gawin. Nakalaban niya dito si Rose na Student Council President. Nagkukunwari siya na palaging tamaan ng espada at paulit-ulit din siyang tumatayo. Nang gagamitin na ni Rose ng malakas na mahika ang sunod niyang atake ay inawat na ito ng referee at kaagad na tinanghal na panalo si Rose. Habang naglalakad si Sid ay tinawag siya ni Sherry at nag-usap silang dalawa. May ibinigay si Sherry sa kanya na isang supot ng cookies bilang pasasalamat umano at gusto niya din sanang makipagkaibigan kay Sid. Dahil walang nakikitang problema dito si Sid ay pumayag siya kaagad. Sumali na sa usapan nila ang kinikilalang ama ni Sherry at nakilala ito kaagad ni Sid. Dito na niya napagtanto na si Sherry Barnett ang babaeng kaharap niya at kilala ding tao. Isang araw habang nasa silid ng klase ay pumasok si Rose at ang isang babae para sa magaganap na eleksyon. Habang nagpapaliwanag ang kasama ni Rose ay may biglang naramdaman si Sid na hindi normal sa paligid. Biglang nagdatingan ang mga lalaki na nagpakilalang Shadow Garden. Susubukan sanang makipaglaban ni Rose ngunit hindi niya magamit ang mahika niya dahil sa ginawa ng mga impostor sa buong eskwelahan. Biglang inatake ng isang lalaki si Rose at kaagad naman siyang itinulak ni Sid dahilan para si Sid ang matamaan ng espada. Dahil dito ay isa na namang chika babes ang napahanga sa kabayanihan niya. Nagpanggap muna siyang patay na at dinala na sa auditorium lahat ng mga estudyante. Nang wala ng ibang tao ay bumangon na siya at pinagaling ang sugat niya. Habang pinag-aaralan ni Sherry ang artifact ay bigla naman siyang sinugod ng kalaban na si Rex. Kaagad namang pumasok ang bantay ni Sherry na si Glenn kasama si Marco at tinulungan siyang makatakas dahil alam nilang ang artifact ang pakay nila kay Sherry. Iniisa-isa naman ni Sid na patayin ang mga kalaban na nakikita niya. Habang naglalakad si Sherry para puntahan ang silid kung saan nakalagay ang libro na may impormasyon tungkol sa mahika na nilagay sa buong eskwelahan ay pasekreto siyang tinutulungan ni Sid para hindi siya madakip ng mga kalaban. Nang mahuhulog na siya sa hagdan ay nasalo naman siya ni Sid at sinamahan na siya nito. Ayon kay Sherry na ang artifact umano na ginamit sa eskwelahan nila ay ang tinatawag na Eye of Avarice. Kaya niya umano mapahinto ito sa pamamagitan ng artifact din na kasalukuyan niyang pinag-aaralan. Plano ni Sherry na makapunta sa auditorium sa pamamagitan ng basement tunnel dahil may kutob siyang nasa auditorium ang Eye of Avarice dahil dito tinipon ang mga estudyante. Pag mapa-activate niya umano ang artifact na hawak niya at malapit sa Eye of Avarice ay mapapahinto umano ito. Ngunit naiwan niya naman ang mga kakailanganin niya sa silid niya.
Kaya nagpresenta na si Sid na siya na lang ang kukuha dito. Habang hinahanap ulit ni Rex si Sherry kasama ang 4 na alalay ay inatake naman sila ni Sid hanggang si Rex na lang ang matira. Kahit ginagamit na ni Rex ang pinakamatindi niyang mahika ay binubugbog lang siya ni Sid hanggang sa napunta siya sa silid na puno ng mga patay niyang kasamahan na tinipon ni Sid. Nagulat siya sa nakita niya at kaagad din siyang tinapos ni Sid. Nakita ni Neo na nakahandusay sila Glenn at Marco na personal din niyang kakilala at biglang dumating dito si Sid. Nagbigay ng report si Neo na nakapasok na umano ng eskwelahan ang mga chika babes at naghihintay na lang ng utos ni Sid. Habang ang grupo naman umano ni Iris ay nasa labas din ng eskwelahan. Nagpatulong naman si Sid kay Neo sa paghahanap ng mga pinapakuha ni Sherry at kaagad ding bumalik kay Sherry nang makumpleto ito. Hindi pa rin makagawa ng aksyon ang grupo nila Iris dahil sa mahika na nakapalibot sa buong eskwelahan. Habang si Neo naman ay nasa loob na ng auditorium para magpanggap na bihag at tagabigay ng hudyat sa grupo ni Gamma na nasa itaas naman. Sinubukan na ni Sherry na paganahin ng artifact at nagtagumpay siya dito. Kaagad naman siyang nagtungo sa basement tunnel para makapunta na sa auditorium. Habang ang leader naman ng mga nagpapanggap na Shadow Garden ay nagtataka sa tagal ni Rex bumalik. Nagulat silang lahat nang nakarinig sila ng putok ng baril. Isa-isa na palang binabaril ng mga kalaban ng ibang estudyante. Pagkadating ni Sherry sa auditorium ay kaagad niyang ginamit ang artifact at nawala na din ang mahika na nakapalibot sa eskwelahan. Nang maramdaman ito ni Rose ay kaagad siyang sumugod sa kalaban at sinabihan ang mga estudyante na sugurin din ang ibang kalaban. Dali-daling sumugod ang mga estudyante at nag-utos na ang leader ng mga kalaban na patayin na ang mga estudyante. Pasimple naman itong kinuha ang artifact na hinagis ni Sherry. Bigla namang dumating si Shadow at ibang miyembro ng Shadow Garden. Habang nilalabanan ng Shadow Garden ang mga kalaban ay nakita itong pagkakataon ni Rose para sabihan ng mga estudyante na lumabas na ng auditorium. Nagbabakasakali naman si Sherry na makita dito ang ama-amahan niya ngunit may napansin siyang gas na tumatagas at biglang nagliyab ang loob ng gusali. Habang si Gamma at ibang miyembro ay patingin-tingin lang sa taas at napansin din nila na nasusunog na rin ang ibang gusali ng eskwelahan. Kagagawan pala ito ng leader ng kalaban at katapos ay umalis din siya. Nakapasok na ang grupo nila Iris para tulungan ang mga estudyante at nang makita niya si Rose ay nalaman niya dito ang buong pangyayari at may dalawa na umanong grupo na nagpakilalang Shadow Garden ang naglalaban ng makatakas sila. Katapos iligpit ng Shadow Garden ang mga kalaban ay nakuha na din ng grupo ni Gamma ang ibang pakay nila sa eskwelahan at hinihintay na lang nila na iligpit ni Shadow ang leader ng kalaban. Isa-isa namang kinuha ng leader ng kalaban ang mga libro sa isang silid at sinunog ito. Dito na nagpakita si Sid sa kanya at alam ni Sid na siya ang assistant principal ng eskwelahan at ama-amahan ni Sherry na si Lutheran Barnett. Dito na ikwento ni Lutheran ang kanyang nakaraan pati na rin kung paano niya nakilala ang ina ni Sherry na magaling din na mananaliksik. Nang makita niya umano ang matagal niyang hinahanap na artifact na Eye of Avarice ay plano naman ng ina ni Sherry na ibigay sa gobyerno ang pangangalaga nito dahil daw sa mapanganib umano ito. Hindi niya ito nagustuhan kaya niligpit na lang niya ang ina ni Sherry at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito alam ni Sherry. Naglaban silang dalawa at kunwaring nagpatalo kaagad si Sid. Ngunit nagpakita naman si Shadow at dito na ginamit ni Lutheran ang Eye of Avarice sa kanyang katawan. Binigyan siya nito ng napakalakas na kapangyarihan ngunit kahit anong gawin niyang atake kay Shadow ay hindi niya ito matamaan. Ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake ngunit siya lang din ang nasugatan. Muli siyang umatake kay Shadow at sinabi niya din kay Shadow na naayos na niya umano ang mga dapat niyang gawin para isisi lahat kay Shadow ang lahat na nangyari para kilalanin si Shadow na traidor ng buong mundo. Sumagot naman si Shadow na wala siyang pakialam kung gawin niya ito dahil ni minsan ay hindi nila tinahak ang daan para maging mabuti o masama at ang tinatahak lang nila ay ang sarili nilang daan. Isa-isang tinusok ni Shadow ang mga braso at paa ni Lutheran at ginawa niya dito kung ano din ang ginawa niya sa ina ni Sherry. Umalis kaagad si Shadow ngunit andun din pala si Sherry na nakita ang lahat. Mas pinili na lang ni Shadow na hindi ipaalam kay Sherry ang katotohanan. Habang paalis na si Sid sa eskwelahan dahil sa maagang bakasyon na ibinigay sa kanila dahil sa pagkasira ng buong eskwelahan ay sinalubong naman siya ni Sherry para magpaalam ito sa kanya. Nagpasalamat ito sa mga tulong ni Sid at nagpasya na din siya na mag-aaral na lang sa Laogos. Dagdag na ni Sherry na wala na din naman umano siyang dahilan para manatili dito. Dahil sa maagang bakasyon ay umuwi sa kanya-kanya nilang tahanan ng ibang estudyante. Dahil wala naman umano gagawin si Sid sa kanila kaya tinaguan na lang niya ang kanyang ate para hindi siya isama pauwi. Nakatanggap siya ng sulat mula kay Alpha para sa susunod nilang misyon at ito ay sa Sacred Land. Nagkaharap ang dalawang chika babes ni Sid na sila Beta at Epsilon para pagtalunan kung sino ang mas napapansin umano ni Sid sa kanila.
At habang nasa gitna ng pagtatalo ay dumating naman si Neo para ipaalam sa kanila ang misyon na ipinadala ni Alpha. Dito ay pinuntahan ng magkapatid na sila Alexia at Iris ang tindahan ni Gamma. Ito ay para makapamili si Alexia ng mga gagamitin niya sa nalalapit niyang pag-alis papunta din ng Sacred Land. Nagsimula ng bumiyahe si Sid papuntang Sacred Land at dito ay kasama naman niya si Rose. Napaisip si Sid na pwede naman siyang makarating kaagad sa Sacred Land ng mabilis at kailangan lang niyang hintayin na magdilim muna tapos tumakbo ng sobrang bilis. Pero mas pinili na lang niyang sumakay ng train na katulad ng ordinaryong tao ngunit napagtanto niya na parang nagkamali siya sa desisyon na ito. Dahil pagkarating niya pa lang sa estasyon ng train ay nakita siya ni Rose na naging dahilan kaya magkasama sila ngayon. Pagkadating nila sa Sacred Land ay nagsimula silang magtingin-tingin sa mga paninda. Habang naglalakad silang dalawa ay nakita ni Rose ang paborito niya umanong manunulat na si Natsumi na nagbibigay ng autograph nito sa mga bumibili ng kanyang mga isinulat na libro. Kaagad na pumila si Rose para samantalahin ang pagkakataong makakuha ng autograph niya. Habang si Sid naman ay tiningnan ang mga libro at napansin niyang ito din ang mga librong nabasa niya sa dati niyang buhay. Iniisip niya na hindi ito nagkataon lang at baka may nabuhay din na iba na katulad sa kanya. Pagkapila niya ay dito niya nalaman na si Beta pala ito at katulad ni Gamma ay ginamit din ito ang mga natutunan niya mula kay Sid. Dahil gusto umano ni Beta ng panitikan kaya ikwento niya dito ang kanyang mga nalalaman. Akala ni Sid ay kukuha lang ng ideya si Beta dito ngunit kinopya pala nito ang buong kwento. Imbis na autograph ay mga detalye tungkol sa misyon nila ang inilagay ni Beta sa libro. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni Alpha ang katedral at naabutan niya ang pinaslang na arsobispo na si Drake. Dumating naman ang ibang kasamahan ng arsobispo at nakita nilang papaalis na si Alpha kaya siya ang napagbintangan sa nangyari at kaagad na inutos na ipasara ang buong katedral para mapigilang makalabas si Alpha. Habang pinagmamasdan ni Sid ang lugar ay may napansin siyang tumatakbo. Pagkababa nito ay napansin niyang papalapit si Sid kaya umatake ito at nasanggalang ito ng ginamit na kutsara ni Sid sa kinain niyang ice cream. Bigla namang may umatake dito mula sa taas at kaagad itong namatay. Ito pala ay si Epsilon at ipinaalam nito kay Sid ang estado ng misyon at tungkol sa pagkapaslang sa arsobispo at sa salarin nito. Kinabukasan ay nagpasyang maligo si Sid ngunit nandito din pala si Alexia na gulat nang makita siya. Habang pa-relax lang si Sid ay hindi na nakatiis si Alexia at kinausap niya si Sid. Napatanong naman si Sid kung ano ang pinunta ni Alexia sa Sacred Land. Sumagot si Alexia na isa umano siyang special guest para sa Goddess Trial. Hindi naman alam ni Sid kung ano itong Goddess Trial kaya ipinaliwanag ito ni Alexia. Ayon kay Alexia ay ginaganap ang Goddess Trial isang beses sa isang taon kapag magbukas na ang pinto ng santuario para sa isang ritual na labanan. Nagigising umano ang mga sinaunang mandirigma mula sa santuario at nilalabanan ng mga ito ang sinumang humahamon sa kanila. Nabanggit din ni Alexia ang tungkol sa pagkapaslang sa arsobispo at isa sana sa pakay niya dito ay i-audit ang arsobispo na ito. Sinabihan naman ni Sid si Alexia na ihinto na umano nito ang pagtitig sa kanyang Excalibur. Para naman kay Alexia ay mas kahawig pa umano nito ang isang bulate. Sumagot naman si Sid na wag husgahan kaagad ang libro batay sa panlabas lamang na anyo nito sabay tumayo si Sid sa harap ni Alexia na ikinagulat ni Alexia. Lumabas na ng paliguan si Sid at naiwan si Alexia dito. Dumating na ang araw para sa pagdaraos ng Goddess Trial at dito ay katabi ni Alexia si Rose at Beta na mas kilala ng karamihan bilang si Natsumi. Habang nagsasalita ang tumatayong arsobispo na si Nelson ay naalala ni Alexia ang pagtanggi nito na magsagawa siya ng audit sa yumaong arsobispo. Nang pinagsisigawan ang pangalan ni Natsumi ay nabaling naman ang atensyon ni Alexia kay Natsumi. Habang si Natsumi naman ay napatingin din kay Alexia at iniisip na mas karapat dapat umano siya sa mga oras na nakapiling ni Alexia si Sid o Shadow. Sa inis ni Alexia ay inapakan nito ang paa ni Natsumi habang si Rosa naman ay pangiti-ngiti lang habang pinagmamasdan si Sid. Inumpisahan na ang labanan hanggang sa tinawag ang pangalan ni Sid na ikinagulat nila Alexia at Natsumi. Habang si Sid naman ay iniisip na ang mga pwede niyang pagpilian. Una ay lumaban siya bilang si Sid pero baka umano may lumabas na malakas na sinaunang mandirigma at isipin ng mga manonood na meron siyang malakas na kapangyarihan. Pangalawa ay tumakas na lang ngunit nabanggit na umano ang pinanggalingan niyang eskwelahan at baka tanggalin lang siya sa eskwelahan kung ito ang gawin niya. At ang pangatlo ay ang sa tingin niya mas makakabuti sa kanya. Ito ay lumaban bilang si Shadow at ang kalaban niya ay si Aurora na kilala sa tawag na Witch of Calamity. Dahil hindi ito kilala ni na Alexia at Rosa ay si Beta na mismo ang nagkwento sa kanila kung gaano ito kalakas. Nakiusap naman si Beta kay Nelson na sabihin pa ang mga nalalaman nito tungkol kay Aurora.
Ayon kay Nelson ay ito umano ang pinakamakapangyarihang mangkukulam sa kasaysayan at malas lang ni Shadow na ito ang makakalaban niya dahil wala umano itong magagawa kay Aurora. Hindi naman sumang-ayon si Alexia sa sinabi ni Nelson dahil kung ito man ang lumabas bilang kalaban ni Shadow ay siguradong kalibel na din ni Shadow ang lakas ni Aurora. Unang umatake si Aurora ngunit lahat ng mga atake nito ay naiiwasan lang ni Shadow. Patuloy lang ang pag-atake ni Aurora hanggang sa umatake na din si Shadow at kaagad niyang natalo si Aurora sa isang atake lang niya. Kaagad ding umalis si Shadow matapos maglaho si Aurora. Unti-unting nabiyak ang barrier at pagkabasag nito ay may biglang nabuo na parang pinto patungo sa ibang dimensyon. Napuno din ng pulang kulay ang malaking parte ng syudad. Kahit nasa labas na si Shadow na naganyong sisid na ay sinusundan naman siya ng pinto na katulad din ng nagpakita sa arena. Napagtanto niya kaagad na hindi siya titigilan nito kahit saan siya magpunta. Kaya nang maisip niya ang nakalaban niyang si Aurora ay pinasok niya na lang ito. Hindi naman makapaniwala si Nelson na magpapakita kaagad ang pinto sa santuaryo sa kalagitnaan ng Goddess Trial matapos lang lumaban si Shadow. Dahil magbubukas na ang pintong ito ay ipinaalam kaagad ni Nelson na pagbawalan ng mga tao na lumapit dito at palabasin na lang ng arena. Dumating naman sila Alpha, Delta at Epsilon at sinabihan sila Alexia na wag munang gumawa ng kahit anong aksyon hanggat magsara ang pinto. Nilapitan nila Alpha at Delta ang pinto at kaagad silang nakapasok dito. Kukunin na sana ni Epsilon si Nelson para pasamahin sa loob ng santuaryo ngunit inatake naman siya ng Executioner Venom. Mabilis lang itong natalo ni Epsilon at puwersahang dinala papasok ng santuaryo si Nelson. Pagkapasok nila Beta ay sumunod naman sila Alexia at Rose. Ayon umano sa alamat ay dito isinilang isang kamay ng Diablo matapos itong matalo ng hero na si Olivier. Pero mas interesado sila Alpha at ang Shadow Garden sa mga malalaman nila dito tungkol sa mga kulto at Diablo. Nang makita nila ang estatwa ng hero na si Olivier ay nalaman nila Rose ang katotohanan na isa pala itong babae na taliwas sa ipinapakitang estatwa sa publiko at isa din itong elf na katulad kay Alpha at sa ibang miyembro ng Shadow Garden. Habang si Sid naman ay napunta kay Aurora na nakaupo at nakagapos. Pinakawalan nito ni Sid at nagpa siya silang magtulungan palabas sa santuaryo. Ayon kay Aurora ay isa umanong kulungan ng mga alaala ang santuaryo mula sa sinaunang labanan. Kung masisira umano nila ang magical core nito ay makakilaya na siya dito. Hindi din nila magamit dito ang kanilang mga mahika. Pagkalabas nila at habang naglalakad-lakad ay nakita nila dito ang batang Aurora na umiiyak. Nilapitan nilang dalawa ito at dahil naiinis si Aurora sa pag-iyak nito ay sinampal niya ito. Nang mabuksan naman ni Alpha ang isang pintuan ay napunta naman sila sa mga alaala ni Olivier. Sa pasilidad na ito itinipon ng mga kulto ang mga batang naulila at pinag-eksperimentohan. Karamihan dito ay hindi kinaya ang pinaggagawa sa kanila dahilan ng kanilang pagkasawi. May kaunting mga kababaihan ang nakasurvive dito na kilala bilang mga possessed. Isa si Olivier sa iilang bata na compatible sa Diablo cells na itinurok sa kanila ng mga kulto. Nang magkaroon na si Olivier ng kapangyarihan ng Diablo ay binigyan siya ng misyon. Sa pagkakaalam ng lahat sa kasalukuyan ay ang misyon na ito ay para talunin ng demon pero ang totoo umano ay para makakuha pa si Olivier ng cells mula sa demon. Sinunod ito ni Olivier sa pag-aakalang patungo ito sa mapayapang pamumuhay ng mga tao. Ngunit kahit ilang parte na ang napuputol ni Olivier mula sa demon ay hindi pa rin ito namamatay. Gamit ang sinaunang artifacts ay napigilan nila ang isang kamay nito. Nang maputol nila ito ay pinag-aralan nila ang dugo na nanggagaling mula sa laman nito. Dito na nila nalika ang gamot na nagbibigay ng matinding kapangyarihan sa makakainom nito. Ngunit ang totoong ninanais ng mga kulto ay makalika ng gamot na bukod sa matinding kapangyarihan na mabibigay nito ay magagawa nitong hindi patandain ang katawan ng isang tao. Tinatawag ang gamot na ito na Beads of Diablo ngunit may dalawang dapat tandaan sa pag-inom ng gamot na ito. Una ay dapat mainom ito ng regular o isang beses sa isang taon para hindi mawala ang epekto nito. Ang ikalawa ay tanging 12 piraso lang ang nalilikhang gamot sa isang taon. Dito na napasok sa usapan ang mga matataas na opisyal ng organisasyon ng mga kulto na umano'y Knights of Rounds na binubuo ng 12 miyembro na isa ding miyembro ang arsobispong si Nelson. Ayon kay Alpha ay para umano maperpekto ang The Beads of Diablo ay iniisip na ng mga kulto na isa sa kinakailangan dito ang mga katulad nila Alpha na may nananalaytay na dugo mula kay Olivier. Magbabago na sana ng anyo ang arsobispo nang bigla siyang sinaksak mula sa likod ni Delta. Ngunit buhay pa pala ito at dito na sila naghiwa-hiwalay. Napunta sila Alpha sa lugar na puro puti lang ang paligid. Naiwan naman si Epsilon kasama ang ibang miyembro ng Shadow Garden. Kaagad na sinugod ni Delta si Nelson at naglaban silang dalawa. May napansin naman na kakaiba si Delta at pati na rin si Alpha.
Ito pala ay habang papalapit sila sa sentro ng santuario ay nahihigop nito ang kanilang kapangyarihan. At si Nelson naman ay mas lumalakas habang papalapit siya sa sentro. Akala ni Nelson ay nasa kanya na ang kalamangan ngunit hindi niya alam na mas malakas pa pala sila Alpha at Delta sa kanyang inaasahan. Dito na rin ginamit ni Delta ang kanyang Iron Slab at ibinagsak sa mga clone ni Nelson. Naglibot-libot naman sila Epsilon sa pasilidad at nakakita sila ng parang zombie. Habang papalapit ito sa kanila ay nilapitan din ito ni Epsilon. Nang magkasalubong na sila ay naging parang kaluluwa ito ng isang bata at bigla ding naglaho. Nakarating sila sa pinaglalagyan ng mga datos sa ginawang eksperimento ng mga kulto at nakita nila dito ang mga impormasyon na makakatulong sa kanila sa pag-iimbestiga nila tungkol sa mga kulto at mga diablo. Napunta naman sila Sid sa lugar kung saan naganap ang sinaunang labanan. Sa malawak na hukay ay nakita na naman nila dito ang batang Aurora. Hiniram ni Aurora ang espada ni Sid at nang susubukan na nitong atikihin ang batang Aurora ay bigla naman siyang inatake ng mga namatay dito sa labanan at buti na lang ay nasagip siya ni Sid. Isa-isang nagsitayuan ang mga bangkay na nakabulagta kanina at papalapit ang mga ito sa kanila. Nilabanan nila ang mga ito at napatumba nila ang karamihan dito. Inatake ni Sid ang batang Aurora gamit ang kanyang espada at nalipat na sila sa sentro ng santuario. Nakita nila dito ang espada na siyang tanging makakasira sa mga kadena na nakaharang sa pinto. Nang sinubukan ni Sid na bunutin ang espada ay nakita ni Aurora ang nakasulat na tanging descendants lang umano na may-ari ng espada ang makakabunot nito. Patuloy na nilabanan ni Delta ang ibang clone ni Nelson hanggang sa mabalik sila sa pinagtatayuan ng estatwa ni Olivier. Napalabas ni Nelson si Olivier at dumating naman sila Epsilon para ipaalam kay Alpha na natapos na umano sila sa kanilang pag-iimbestiga. Kagad din silang umalis at naiwan sila Nelson at Olivier. Nakatanggap naman si Nelson ng impormasyon na may nakapasok sa sentro ng santuario. Habang nag-uusap sila Sid at Aurora ay dumating naman si Nelson kasama si Olivier. Napansin kagad ni Sid na kahawig nila Alpha ang kasamang babae ni Nelson. Inutusan ni Nelson si Olivier na patayin si Sid at dito na sila naglaban. Sa bilis ni Olivier ay maraming beses nitong natamaan si Sid ng kanyang mga atake. Ngunit naiinis naman si Nelson dahil buhay pa rin si Sid. Pinigilan ni Aurora na ipagpatuloy pa ni Sid ang pakikipaglaban kay Olivier. Gagawa na lang umano siya ng paraan para makalabas ng santuario si Sid. Ayon naman kay Nelson ay kung makikipagtulungan si Aurora sa kanya ay hahayaan niyang mabuhay si Sid. Pumapayag na sana siya sa gusto ni Nelson ngunit sumali naman sa usapan si Sid. Ayon kay Sid ay parang naiinsulto umano siya sa pinag-uusapan ng dalawa dahil pinagmumuka umano ng mga ito na hindi niya kayang talunin si Olivier. Dahil sa inis ni Nelson ay pinaatake niya si Olivier at kaagad namang nasaksak si Sid nito. Dito na napangiti si Sid at ibinuka ang isa niyang mata. Hinawakan ni Sid si Olivier at kinagat ito katapos ay kaagad na naglaho. Nang nilalapitan na ni Sid si Nelson ay pinalabas ni Nelson ang mas marami pang clone ni Olivier. Sabay-sabay na sumugod ang iba dito at ibinuka na naman ni Sid ang isa niyang mata katapos ay mabilis na natalo ang mga sumugod sa kanya. Gulat na gulat si Nelson nang makita niya ang sandata ni Sid at nagagawa nitong gumamit ng mahika. Ayon kay Sid ay kailangan lang niyang gawing mas solid ang kanyang mahika para hindi ito madaling mahigop ng santuario. Pinaatake ni Nelson ang iba pang clone ni Olivier at dito na nagpalabas ng matinding kapangyarihan si Sid. Habang sila Alpha at ibang chika babes ni Sid ay nanonood lang sa labas. Kahit ang dalawang chika babes na prinsesa ni Sid ay gulat na gulat sa matinding kapangyarihan na ito. Nakita ni Sid ang putol na braso ng demon na nakagapos at mukha din ni Aurora at nagising na lang siya nakatabi ito. Nang hahawakan na ni Aurora si Sid ay unti-unti nang naglalaho ang kamay nito. Bago pa maglaho ng tuluyan si Aurora ay nagpasalamat ito sa mga alaala na nakasama niya si Sid. Habang naglalakad pabalik sila Alexia ay marami ang pumapasok sa kanyang isipan tungkol sa mga nangyayari katulad sa Shadow Garden at sa mga kulto. Gusto niyang mangalap pa ng impormasyon sa mga nangyayaring ito at sa nagaganap na labanan. Inalok niya sila Rose at Beta na makipagtulungan sa kanya sa balak niyang gawin at sumang-ayon naman ang dalawa sa kanya. Nagbigay naman ng report si Epsilon kay Alpha tungkol sa tuluyang pagkawasak ng santuario at sa Holy Sword at wala din silang ma-recover na sample mula sa magical core nito. Napag-usapan din nila ang misyon ni Beta na pakikisalamuha sa mga prinsesa. Dagdag pa ni Epsilon na tama din ang teorya nila na may iba pang pangalan si Aurora at ito ay The Demon Diablo. Pinapaghanda ni Alpha sila Epsilon para sa susunod nilang misyon at ito ay sa Royal Capital ng Midgar. Dito ay nakausap ni Gamma ang isang ahente na nagbebenta ng lupa sa Madlid. Habang hinihikayat siya nito na bilhin na ang lupa ay pumasok naman si Neo at ipinaalam kay Gamma na kumpirmado umano na may petroleum sa lugar.
Kaagad na nag-oo si Gama sa ahente sa pagbili ng lupa at inutusan din ni Neo ang iba na umpisahan na ang pagbili ng mga lupain sa paligid ng Nile River. Ibinalita naman ni Gama kay Alpha ang nalalapit na pagbisita ng Royal Chancellor ng Oriana na si Perv Assat sa Royal Capital ng Midgar. Napag-usapan naman nila Alexia at ate niyang si Iris ang mga nangyari sa Sacred Land. Kasama sa napag-usapan nila ang nalalapit na pagbisita ng hari ng Oriana na isa sa kaalyansa ng kanilang kaharian. Nabanggit din ni Iris ang magaganap na Bushan Festival na plano niyang salihan at gusto niyang manalo dito. Ito ay para makuha niya ang buong suporta ng mga tao at mapilitan ang ama nila o ang hari at mga matataas na opisyal na pakinggan ang mga gusto niyang sabihin. Nabanggit naman ni Alexia na baka umano umeksina na naman sa Bushan Festival ang mga kulto at ang Shadow Garden. Hindi naman nagpapatinag dito si Iris kahit na alam niyang nagtataglay ng matinding kapangyarihan ang mga miyembro ng Shadow Garden lalo na si Shadow. Kung magkataon man umano na makialam ang mga kulto at Shadow Garden sa Bushan Festival ay kailangan nilang matalo ang mga ito. Habang nagsasanay si Rose ay bigla siyang may naramdaman sa dibdib niya at nagulat siya sa nakita niya dito. Sa pag-uumpisa ng Bushan Festival ay nagsidatingan na ang mga gustong sumali dito mula sa iba't ibang lugar. Habang si Sid ay nasa tuktok lang ng isang gusali at pinagmamatyagan ang mga dumating na mga sasali sa paligsahan. Plano din ni Sid na sumali dito at magpapanggap lang siyang isang mahinang kalahok. Para magugulat na lang umano ang mga manonood sa kanyang ipapamalas sa paligsahan. Pinuntahan niya si Gama para tulungan siya sa plano niyang ibahin ang kanyang hitsura. Inilabas ni Gama ang imbensyon ni Eita na kaya umanong baguhin ang buong panlabas na anyo ng isang tao. Inirekomenda ni Gama ang katauhan ni Mundane Man at sumang-ayon naman dito si Sid. Nagtagumpay sila na makopya ang eksaktong muka at katawan ni Mundane Man. Habang nasa labas si Sid sa katauhan ni Mundane Man ay nakilala niya si Ann Rose. Dahil sa anyo ni Sid ay pinayuhan siya ni Ann Rose na hindi na sumali sa Bushan Festival. Sinagot siya ni Sid na huwag kaagad husgahan ang hitsura sa panlabas na anyo lamang at katapos ay umalis na si Sid. Nagustuhan ni Sid ang reaksyon ni Ann Rose dahil matagumpay umano ang pagpapanggap niya. Hinarang naman siya ng isang lalaki na nagpakilalang si Quinten na parati umanong sumasali sa Bushan Festival. Ayaw ni Quinten na may nakikita siyang kagaya ng hitsura ni Sid na mahihina. Nagalit si Quinten nang sabihin ni Sid na mas mahina pa umano siya. Binugbog niya si Sid at sinasakyan lang ito ni Sid hanggang sa nagsalita na si Ann Rose at pinapatigil na si Quinten. Umalis na lang si Quinten at nilapitan ni Ann Rose si Sid. Balak sana ni Ann Rose na pagalingin ang pinsalang natamo ni Sid ngunit hindi na ito kailangan ni Sid. Bago umalis si Sid ay nagpakilala sila sa isa't isa. Katapos magparehistro ni Sid sa paligsahan ay nagkausap sila ni Skel. Plano ni Skel na tumaya sa mga magaganap na labanan sa Bushan Festival. Dahil sa mag-uumpisa ang paligsahan sa preliminary ay dito umano siya kukuha ng datos ng mga posible niyang tayaan ng mga kalahok. Sinabi din niya kay Sid ang mga posibilidad na manalo sa paligsahan at kabilang dito sila Iris at Rose. Kinagabihan habang pauwi na si Sid ay nagkita naman sila ni Rose. Nabanggit ni Rose kay Sid ang pagpapakilala ng ama niya sa kanya ng umanong fiancé niya na si Perv Assat. Dito na rin naikwento ni Rose kung bakit niya pinili ang paghawak ng espada at sinuwi ang kagustuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya na tahakin ang sining at kultura kung saan kilala ang kanilang lugar. Nagsimula umano ang kagustuhan niya sa paghawak ng espada simula nang iligtas siya ng isang lalaki na gumagamit din ng espada. Bago umalis si Rose ay tinanong niya si Sid kung pagtitiwalaan ba siya nito kahit ano ang mangyari. Nag-oo naman si Sid kay Rose at binigyan niya din ito ng binili niyang pagkain. Kinabukasan ay isinama ni Skel si Sid na manood ng labanan sa preliminary. Kumukuha si Skel ng datos para sa mga potensyal na kalahok na pwede niyang tayaan. Nakilala naman nila dito si Goldo na isa din sa kalahok at tutulungan niya umano si Skel kung paano tumingin ng mga kalahok. Umalis si Sid dahil susunod ng lalaban si Mundane Man at kalaban niya si Gonzales. Ayon kay Goldo ay base sa nakikita niya ay may power level si Gonzales na 1,364 habang si Mundane Man naman umano ay may power level lang na 33. Pagkaumpisa ng laban ay nagulat sila nang kaagad na bumagsak si Gonzales. Sa bilis ng atake ni Mundane ay hindi ito nakita ng ibang tao pero nakita naman ito ni Ann Rose. Nagpalusot na lang din si Goldo kay Skel at bukas umano ay sila ang maglalaban ni Mundane kaya alam na umano ni Skel kung sino ang tatayan niya. Pagkabalik ni Sid ay kaagad siyang hininga ni Skel ng pondo para pantaya bukas dahil sigurado na umano ang panalo nila. Habang nagpapahinga si Sid ay pinuntahan siya ni Skel para ipakita ang nilalaman na balita sa dyaryo. Kung saan nakalagay si Rose na sinaksak umano nito ang fiancé niyang si Perv Assat at hindi pa din mahagilap ang kinaroroonan ni Rose.
Matapos mabalitaan ang nangyari kay Rose ay kaagad na nagkita sila Alexia at Beta para pag-usapan ito. Nalaman nila na ayaw ng kaharian ng Oriana na makialam ang kaharian ng Midgar sa pagresolba ng kasong ito. Nag-aalala sila na baka mapatawan si Rose ng mabigat na parusa dahil anak ng isang duke ng Oriana ang fiancé ni Rose na si Perv Asshat. Hindi naman ito haantong sa parusang kamatayan dahil isang prinsesa si Rose. Gusto ni Alexia na makita at makausap muna si Rose para marinig ang panig nito bago pa ito madakip ng Oriana. Ayon kay Beta ay mangangalap umano siya ng mga impormasyon at may mga naririnig din siya na hindi maganda tungkol sa fiancé ni Rose kaya titingnan din niya ito. Habang si Alexia naman ay susubukan kausapin si Iris para humingi ng payo. Pagkaalis ni Alexia ay inutusan ni Beta ang isang miyembro ng Shadow Garden na bigyan ng impormasyon si Alexia tungkol kay Perv Asshat at sa Oriana Royal Family. Para umano mas maraming isipin si Alexia at hindi kaagad makakilos. Ayon dito ay kasalukuyang nasa underground tunnel si Rose at dahil sa mga komplikadong mga daanan dito ay maganda itong pagtaguan. Nanood naman sila Sid at Skel ng paligsahan at nang bumaba si Sid ay nakasalubong niya ang isang babae at sinabihan siya nito na may naamoy umano itong elf sa kanya. Ayon sa babae ay hinahanap niya ang anak ng kapatid niya at baka may kilala si Sid na elf na kamukha niya. Nang tinanggal ng babae ang hood niya ay naisip kaagad ni Sid si Alpha. Sinabi ni Sid na wala siya kilala na kamukha nito at bigla namang inatake nito si Sid at nagpanggap naman si Sid na nabigla at natakot. Akala ng babae ay malakas si Sid ngunit nagkamali umano siya at itinayo si Sid. Tinanong niya ang pangalan ni Sid at nagpakilala naman siya na si Beatrix. Habang nanonood si Anne Rose ng paligsahan ay nilapitan siya ni Quinton at napag-usapan nila ang laban ni Mendane Man noong isang araw. Nasali din sa usapan nila ang makakalaban ni Mendane sa araw na ito na si Goldie. Ayon kay Anne Rose na kaya nabansagan si Goldie na unbeaten legend dahil umaatras kaagad ito kapag alam nitong mas malakas sa kanya ang kanyang makakalaban. Alam ito ni Anne Rose dahil 3 beses na sana sila nagkaharap sa paligsahan ngunit palagi itong umaatras bago pa ang kanilang laban. May matinding pandama umano si Goldie sa kakayahan ng isang kalahok kaya siguro hindi ito umatras kay Mendane Man. Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na umatake si Goldie ngunit nakaiwas si Mendane. Nakita ni Goldie ang posibleng mangyari sa kanya kaya kaagad siyang umatras. Hindi nakita ni Quinton ang ginawa ni Mendane at ang napansin naman ni Anne Rose ay parang may narinig siyang lumagutok sa leeg ni Mendane. Galit na galit naman si Goldie dahil hindi man lang nagpakita si Mendane ng pagkadismaya sa nasayang na oportunidad para matalo siya. Ginamit ni Goldie ang Golden Dragon Blade para tapusin na si Mendane ngunit nang malapit na siya ay bumahing lang si Mendane at kaagad siyang tumilapon. Dahil dito ay nanalo na si Mendane at hindi naman makapaniwala ang mga tao sa mabilis na pangyayari. Ayon kay Anne Rose ay baka nasisilawan si Mendane kay Goldie kaya napabahing ito. Hindi naman naniwala na dito si Quinton at umalis sabay sabing kung magtuloy-tuloy sa panalo si Mendane ay siya na ang makakaharap nito sa preliminary finals. Nakausap ni Iris si Perv Asshat at tinanong ito kung sigurado itong hindi nadadagdagan ang seguridad nito. Naiintindihan ni Perv Asshat ang ginagawa ni Iris dahil na rin sa nangyaring pagdukot kay Alexia. Habang ang hari ng Oriana naman ay paulit-ulit na binabanggit na sundin ang mga sinasabi ni Perv Asshat. Dahil sa mga pinagsasasabi ni Perv Asshat ay naiinis na si Iris. Pagsapit ng preliminary finals ay mabilis lang natalo ni Mendane si Quinton. Dahil dito ay pasok na si Mendane sa main tournament at makakalaban niya sa unang round si Anne Rose. Nalilito naman ang mga manonood kung tatayaan ba nila o hindi si Mendane. Habang si Rose naman ay nakita na ng mga naghahanap sa kanya at napilitan siyang kalabanin ng mga ito. Bagamat natamaan niya ito ng kanyang espada ay sinigurado niya na hindi matamaan ang vitals nito. Kaagad din siyang tumakbo dahil sa paparating na iba pang humahabol sa kanya. Habang nag-iisip si Sid sa paparating na paligsahan ay binisita siya ni Skel para ipakita ang pabuya sa makakadakip o makakapagturo sa kinaroroonan ni Rose. Gusto ni Skel na gawin nila ito ni Sid para makuha nila ang pabuya. Nang makita ni Sid si Claire na papasok ng bahay ay kaagad siyang nagbihis at hinila si Skel palabas para umano umpisahan ang operasyon nila sa paghahanap kay Rose. Hindi alam ni Skel na pampalipas oras lang ito ni Sid habang mainit pa ang ulo ng kanyang ate. Nakarinig siya dito ng piano at naalala niya ang nakaraan niyang buhay bilang isang magaling din na pianista. Habang pinapakinggan ito ay napagtanto niya na ito pala ang paborito niyang Moonlight Sonata. Nagtaka naman kaagad siya kung bakit may nakakaalam ng Moonlight Sonata sa mundong ito kaya naisip niya din na baka katulad sa kanya ang taong nagpapatugtog nito. Pagkapasok niya sa gusali ay si Epsilon lang pala ito na tumulad din kay Gamma at Beta.
Katapos tumugtog ni Epsilon ay nag-usap sila at nabanggit nito na nakatanggap na siya ng parangal mula sa royal family dahil sa pagtugtog niya. Naimbitahan din umano siya ng kaharian ng Oriana at tamang-tama lang umano ito para magawa niya ng sabay ang kanyang pagtugtog at tungkulin bilang miyembro ng Shadow Garden. Dito na natanong ni Sid kay Epsilon kung may alam ito tungkol sa kinaroroonan ni Rose. Dahil si Beta ang nakatalaga dito ay walang masyadong impormasyon si Epsilon at tanging alam lang niya ay nasa underground tunnel ito nagtatago. Umalis na dito si Sid para ipagpatuloy na lang ang paghahanap. Nagkita naman sila Beta at Alexia para pag-usapan ang estado ng kanilang paghahanap kay Rose. Nabanggit ni Alexia ang sinabi ni Iris tungkol sa napansin nito na kakaiba sa hari ng Oriana nang makaharap ito ng kanyang ate. Napatanong naman si Beta kung saan papunta ang hagdan na tinatahak nila. Ayon kay Alexia ay papunta ito sa underground tunnel at susubukan nila na hanapin dito si Rose. Habang si Rose naman ay nanghihina na dahil sa pakikipaglaban sa mga gustong dumakip sa kanya. Naalala niya ang mga pangyayari sa palasyo nila nang makita ang kanyang ama na hindi na normal. Nalaman niya kaagad na kagagawan nito ni Perv at kasabwat nito ang ibang opisyal sa kaharian. Sa galit niya ay kaagad niyang inatake si Perv at dito na siya nahulog sa mga plano ng mga ito sa kanya. Alam niya na miyembro si Perv ng kulto at kasalukuyan na ding nakakalat sa kaharian ng Oriana ang iba pang mga miyembro nito. Dahil sa mga nadadamay na mga inosenteng kawal ng kanilang kaharian na kanyang mga nakakalaban ay napapaisip na siya na sumuko na lang. Naalala niya si Sid at ang sinabi nito sa kanya na nagtitiwala ito sa kanya. Biglang sumakit ang kanyang dibdib dahil sa sumpa sa kanyang katawan. Nang marinig niya ang Moonlight Sonata ay napatayo siya at nagpatuloy sa paglalakad. Sa di kalayuan ay nagulat siya nang makita si Shadow na siya palang nagpapatugtog ng piano. Habang pumapalakpak siya sa ganda ng tugtog ay tinanong siya ni Shadow kung ano ang plano niyang gawin. Sumagot si Rose na gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay ngunit wala siyang magawa sa kanyang kalagayan ngayon. Nagpa siya si Shadow na bigyan ng kapangyarihan si Rose at dito na din nawala ang curse sa katawan ni Rose. Biglang nawala si Shadow at may nagsulputan dito na umatake kay Rose kaya nasubukan kaagad ang binigay na kapangyarihan ni Shadow kay Rose. Naramdaman nila Alexia ang matinding kapangyarihan kaya nagmadali sila na puntahan ang kinaroroonan nito. Dito na nila nakita si Rose at kaagad siyang nilapitan ni Alexia. Gusto ni Alexia na malaman ang totoong dahilan sa ginawa ni Rose kay Perv ngunit ayaw itong sabihin ni Rose dahil ayaw niyang madamay sila Alexia. Dahil dito ay nagalit si Alexia at inatake si Rose kaya naglaban silang dalawa. Ilang segundo lang makalipas ay nakita ni Beta na buhat-buhat na ni Rose si Alexia at walang malay. Iniwan ni Rose kay Beta si Alexia at bago pa siya makaalis ay sinabi ni Beta sa kanya na hindi siya nito pipigilan sa gusto niyang gawin at hihilingin na lang na magtagumpay siya. Matapos na mga sinabi ni Beta ay kaagad na umalis si Rose. Pagkabalik naman ni Sid sa kanyang tinutuluyan ay nandito pa pala si Claire na naghihintay sa kanya. Sa galit ni Claire ay sinakal siya nito at dito lang din niya napagtanto na mas lumalala pa pala ang galit ng ate niya habang tumatagal. Binigyan siya nito ng tiket para sa Bushion Festival para umano panoorin ng ate niya dahil ito na pala ang magrerepresenta sa kanilang eskwelahan kapalit ni Rose. Binisita ni Alexia si Beta sa opisina nito ngunit umalis na pala ito at nagdahilan ito na magsasaliksik sa ibang bansa. Nag-iwan si Beta ng sobra na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kaharian ng Oriana na magagamit ni Alexia. Sinimula na ang main tournament ng Bushion Festival at hindi akalain ni Sid na VIP ticket pala ang binigay ni Claire. Nakita niya din dito si Iris at magkatabi pala sila ng upuan. Humingi si Iris ng tawad kay Sid dahil sa napagkamala nito sa pagkawala ni Alexia na kagagawan ni Zinen. Napag-usapan nila si Alexia at naikwento naman ni Sid ang pinaggagawa ni Alexia sa kanya. Nabanggit ni Iris na may isa siyang gustong mapanood ngunit hindi ito kalahok sa Bushion Festival. Ito ay ang Elf Sword Master na tinatawag na War Goddess. Siya ay si Beatrix na kauna-unahang nanalo sa Bushion Festival at posibleng nandito siya ngayon sa lugar. Biglang naalala ni Sid ang nakilala niyang si Beatrix na kamukha ni Alpha. Umalis siya saglit dahil papalapit na ang kanyang laban. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan. Ito pala ay si Beatrix at tinanong siya ulit nito kung may nakita siyang elf na kamukha nito. Ayon kay Beatrix na baka makita niya dito ang hinahanap niya dahil maraming dumalo sa paligsahan. Nilapitan ni Perv si Iris at pinag-uusapan nila ang nagaganap na laban nila Anne Rose at Mundane Man. Ayon kay Iris ay kahit mahinang tingnan si Mundane ay hindi pa rin siya sigurado na mananalo si Anne Rose dahil nakikita niya kay Mundane ang pagkakampante nito sa sarili. Naalala muli ni Anne Rose ang mga nagdaang laban ni Mundane at alam niyang hindi pa nito nilalabas ang totoong lakas nito.
Pagkaumpisa ng laban ay kaagad na umatake si Ann Rose ngunit nasasangga at naiiwasan ito ni Mundane. Nang magsimula ng umatake si Mundane ay nagugulat na lang si Ann Rose sa bilis nito. Naghanda si Ann Rose para sa counter-attack sa susunod na atake ni Mundane. Pagka-atake ni Mundane ay hindi akalain ni Ann Rose na nagawang matansya ni Mundane ng tamang distansya para maiwasan ang kanyang counter-attack. Ito ang dahilan kaya napurohan si Ann Rose at nanalo si Mundane. Napahanga dito sila Iris at hindi din sila makapaniwala sa ipinamalas ni Mundane. Napansin din nila ang kakaibang estilo nito sa paghawak ng espada. Sunod naman nakakalabanin ni Mundane si Iris at nararamdaman ni Iris na may tinatago pa si Mundane ngunit hindi umano siya magpapatalo. Pagkaalis ni Iris ay umalis din si Perv at inutusan ng kanyang tauhan na alamin ang pinanggalingan ni Mundane dahil may hinala siya na galing ito ng underworld. Nilapitan ni Ann Rose si Mundane para batiin niya ito sa pagkapanalo nito sa kanilang laban. Inalok niya si Mundane na sumama sa Velgalta ngunit ayon kay Mundane ay hindi umano siya nababagay doon. Katapos matalo ni Iris ang kalaban nito ay nakita niya si Beatrix na kaagad ding umalis kaya hinabol niya ito. Nang maabutan niya ito sa plaza ay inalok siya nito ng pagkain. Kinabukasan ay bumalik uli si Sid sa pwesto ng mga VIP para manood ng paligsahan. Dumating din dito si Iris at ilang minuto makalipas ay nakita nila si Beatrix na pinipigilang makapasok ng mga bantay. Pinuntahan ito ni Iris at sinabi sa mga bantay na siya umano ang nag-imbita dito. Nagulat sila nang malaman na si Beatrix pala ang babaeng ito. Patuloy pa din ang pagpapainom ni Perv ng gamot sa ama ni Rose para madali lang nila itong makontrol. Kasama ang hari ng Midgar ay manonood sila ng paligsahan. Natapos na ang paghahanap ng mga tauhan ni Perv sa pinanggalingan ni Mundane ngunit bigo ang mga ito na makakuha ng impormasyon. Kaya mas lumaki ang hinala ni Perv na baka galing talaga ng underworld si Mundane. Pagkadaan nila sa harap nila Beatrix ay napasabi si Beatrix na mabaho umano. Sa galit ni Perv ay gusto niyang palabasin si Beatrix ngunit nang sabihin ni Iris ang pangalan ni Beatrix ay nagulat siya at pinabayaan na lang ito. Nagtataka si Perv kung bakit nandito si Beatrix at gusto niyang paslangin din ito ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagawin dahil mas magaling pa ito kay Iris. Matapos ang laban ni Claire at susunod dito ang laban naman nila Mundane at Iris. Pagkaumpisa ng laban ay naramdaman ni Iris na inatake siya ni Mundane kaya napatras siya kaagad. Nagpatuloy ang kanyang imahinasyon na palagi siyang natatamaan ng atake ni Mundane. Pagkadating ni Rose sa arena ng Bushan Festival ay nakita niya ang mga kulto na wala ng buhay. Nagpakita dito sila Beta at sinabihan siya na ituloy ang balak niyang gawin sa lugar. Napansin ni Iris na sa bawat kaunting galaw ni Mundane ng braso nito ay nararamdaman niya na inaatake siya. Nagsimula nang mapansin ng mga manonood ang kinikilos ni Iris at napapaisip na natatakot si Iris. Dito na inilabas ni Iris ang matindi niyang kapangyarihan at kaagad na sumugod kay Mundane. Nang malapit na siya kay Mundane ay napansin niya na hindi nito hawak ang espada nito na kanina niya pa inaakala na hawak-hawak ito ni Mundane. Naiwasan ni Mundane ang kanyang atake at nagawa din siya nitong mapabagsak. Matapos siyang tutukan ng espada ni Mundane at sa pagkasira na din ng kanyang espada kaya tinanghal na panalo si Mundane. Umalis kaagad ang hari ng Midgar at nababahala na si Perv sa nakita niya. Habang si Beatrix naman ay namamangha sa ginawang teknik ni Mundane at gusto niya din itong makalaban. Biglang nagpakita dito si Rose at hinarap sila Perv at kanyang ama. Humingi ng tawad si Rose sa kanyang ama dahil sa mga naging kasalanan niya. Biglang napasabi ang kanyang ama na pinapatawad na siya nito na ikinagulat ni Perv. Dito na umatake si Rose at kaagad na ginawang panangga ni Perv ang ama ni Rose dahilan para ito ang masaksak ni Rose. Matapos bawian ng buhay ang kanyang ama ay balak niya namang wakasan ang kanyang buhay. Kaagad na iniutos ni Perv sa kanyang mga tauhan na pigilan si Rose. Dito na umiksena si Mundane at pinaslang ang mga tauhan ni Perv. Naalala ni Rose ang lalaking sumagip sa kanya nung bata pa siya at naging inspirasyon niya para humawak ng espada. Kaya pagka-transform ni Mundane bilang shadow ay nasabi ni Rose na siya ang stylish bandit slayer. Dito ay naikwento ni Rose ang pagkikita nila ng sinasabi nitong stylish bandit slayer. Dahil sa ginagawa ni Shadow na labanan ng kasamaan ay namamangha dito si Rose habang siya umano ay mas pinili na magpakamatay para matapos na ang sakit na kanyang nararamdaman. Dito na sinabi ni Shadow kay Rose na hindi pa umano tapos ang kanyang laban at tiningnan ni Rose ang kanyang ama na nakahandusay. Napatakbo si Rose para tumakas at pinigilan naman ni Shadow si Perv. Nang tinatawag na ni Perv ang kanyang mga tauhan ay inubos na pala itong lahat nila Beta. Biglang inatake ni Beatrix si Shadow at sa lakas ng impact ng kanilang atake ay unti-unting nasisira ang gusali kaya kaagad ding umalis dito si Perv. Nagpatuloy ang kanilang laban sa taas ng isang gusali.
Biglang nawala si Shadow at napunta ito sa likod ni Beatrix. Sa sobrang bilis ni Shadow ay nagugulat na lang si Beatrix. Dumating dito si Iris dala-dala ang mithril blade at pagtutulungan umano nila si Shadow. Ginamit ni Iris ang kapangyarihan ng mithril blade ng 2 beses kay Shadow ngunit parehas lang din itong naiwasan ni Shadow. Umatake naman si Beatrix at nagpatuloy ang kanilang laban. Nang makalayo si Rose ay nagkita naman sila ni Alpha. Pinapili ni Alpha si Rose kung lalaban ba ito ng mag-isa para isalba ang kaharian ng Oriana o makikipagtulungan siya sa Shadow Garden. Dahil nararamdaman ni Rose na matutulungan siya ng Shadow Garden para isalba ang Oriana kaya pinili niyang makipagtulungan dito. Patuloy pa din ang labanan nila Shadow at kahit saang parte ng syudad na sila nakakaabot. Dito ay sinabi ni Iris kay Beatrix na gagawin niya ang lahat para mapahinto si Shadow at gusto niya na kunin ni Beatrix ang pagkakataon na ito para atikihin si Shadow. Habang ginagawa nila ang plano na ito ay hindi pa rin ito umubra sa lakas at bilis ni Shadow dahilan para parehas silang mabugbog. Pagkatayo nila Iris at Beatrix ay nagpalabas si Shadow ng matinding kapangyarihan kaya natutulala na lang ang dalawa habang pinagmamasdan si Shadow. Biglang nagliwanag ang buong syudad at matapos ay bigla ding nawala si Shadow. Sa inis ni Iris sa kinalabasan ng laban ay humagulgol na lang ito sa iyak. Umalis na lang ng Midgar si Beatrix kahit hindi pa niya nahahanap ang pamangkin niya. Ayon kina Beta ay tagumpay ang gustong mangyari ni Shadow na maging abala ang Midgar sa paghahanap kay Shadow para hindi masali ang Midgar sa kaguluhan sa Oriana. Ilang araw makalipas ay nag-umpisa na ding papasukin ang mga estudyante at patuloy pa din ang pagpapanggap ni Shadow bilang isang ordinaryo at mahinang estudyante. Dinala naman ni Alpha si Rose sa lugar nila Sid at dumiretso sila sa ancient capital Alexandria kung saan ang base ng Shadow Garden. Sinabihan ni Alpha si Lambda na sanayin si Rose hanggang sa mapalabas ni Rose ang totoong kakayahan nito. Tinawag ni Lambda ang 2 miyembro nila para ipaalam na mabibilang si Rose sa kupunan ng mga ito. Makalipas ang ilang araw ay nagpulong ang Shadow Garden tungkol sa progreso ng kanilang mga plano. Ipinaalam ni Beta kay Shadow na simula nung insidente na nangyari sa Bushion Festival ay wala pa din silang napupuna na kahit anong pagkilos mula sa Cult of Diablos at kahit din ng Fenrir Sect. Bagamat magandang balita ito para sa plano nila sa Oriana Kingdom ay may nakalap naman na balita sila Zeta at Eta tungkol sa pagtaas ng monetary resources na patungo ng Lawless City. Ilang sandali lang ay napansin nila ang buwan na kulay pula na. Dahil dito ay muli nilang naalala ang trahedya na nangyari ilang libong taon na ang nagdaan. Na kung totoo man ang alamat na ito ay baka hindi lang ang Lawless City ang maapektuhan kundi pati ang kalapit na mga kaharian din. Nagpa siya si Shadow na pupunta siya ng Lawless City para asikasuhin ang dapat asikasuhin dito. Kasalukuyan namang nasa Lawless City na sila Goldie at Quinten at pinagmamasdan nila ang Crimson Tower na siyang teritoryo ni Blood Queen Elizabeth na isa sa 3 namamahala ng Lawless City. Balak nilang kalabanin ang Blood Queen pero biglang nagpakita dito ang bantay ng gate na si White Devil. Ayon dito na matutulad lang umano sila sa kamay nito sakaling ipagpatuloy nila ang kanilang pinaplano. Pero hindi sila nagpatinag kaya napilitan si White Devil na kalabanin na sila. Kinabukasan ng umaga ay nakarating na din dito si Sid pero si Claire ang nagdala sa kanya dito. Muli niyang inalala ang mga pangyayari kung bakit siya napasama sa kanyang ate. Matapos manalo ng kanyang ate sa Bushion Festival Championship ay nagpa siya kaagad ito na magpunta ng Lawless City para manligpit ng mga vampira. At kaya pinilit siyang isama dito ay para gumanda ang kanyang resume dahil balak nito na ipasok din siya sa Midgar's Night Order pagka-graduate niya. Bigla namang may nag-alok kay Claire ng pwedeng maging alipin at ang mga alipin pala na tinutukoy nito ay sila Goldie at Quinten. Kaya habang tinititigan ni Sid ang mga ito ay napapaisip din siya na parang pamilyar ang mga ito. Pagsapit ng hapon ay iniwan muna siya ni Claire sa inn ngunit dahil naiinip siya dito ay nagpa siya siyang lumabas. Sinusubukan ng mga mandurukot na dukutan siya pero naging dahilan tuloy ito para dumami ang kanyang pera. Nang mapadaan siya sa isang eskinita ay nakita niya ang 3 kalalakihan na binubugbog ang isang ghoul. Pero nang muling lumitaw ang pulang buwan ay bigla na lang lumakas ang ghoul at inatake ang mga nambugbog dito. Nang lalapit na ito kay Sid ay saktong napadaan dito ang isang ancient vampire hunter na si Mary at kaagad itong iniligpit. Katapos ay may mga sinabi si Mary kay Sid na nagustuhan ni Sid at hindi na mawala sa kanyang isipan. Galit na galit naman si Claire matapos nitong malaman na wala si Sid sa inn. Biglang may lumabas na lalaki sa kabilang kwarto na hinahabol ng isang ghoul kaya mabilis niya itong iniligpit. Nandito din pala sila Skell at Po para sana maranasan ang Red Light District ngunit bigla na lang may umatake sa kanila. Ito pala ay ang mga ghoul kaya napasigaw sila ng malakas na narinig ng isang babae na si Mariette na nasa isang kwarto.
Katapos ay may pumasok din na ghoul dito at buti na lang ay dumating dito si Shadow. Ginaya din ni Shadow ang mga sinabi sa kanya ni Mary para sabihin din kay Marie at katapos ay umalis din siya kaagad. Dumating dito ang kasamahan ni Marie kaya nagulat ito nang makita ang ghoul na nakahandusay. Nang malaman nito na iniligtas si Marie ni Shadow ay dito na nalaman ni Marie kung gaano kadelikado si Shadow. Ngunit naniniwala pa din siya na hindi masama si Shadow at katapos ay nagpasya na siya na lisanin na din ang lugar na ito. Habang hinahanap ni Claire si Sid ay nilapitan siya ni Mary dahil nalaman nito na ang hinahanap niya ay kapareho ng dalawang lalaki din na nakilala nito kanina. Isa sa mga ito ay naabutan niya umano na nakangiti habang kaharap ang isang ghoul. Dahil naniniwala si Claire na sisigaw lang si Sid kapag may makita itong ghoul ay mas naging interesado siya sa pangalawang tinukoy ni Mary. Pero dinukot umano ito ng mga tagasunod ng Blood Queen para dalhin sa Crimson Tower. May kutob si Mary na posibleng gawin itong alay ng mga vampira para gisingin ang Blood Queen. Kasabay ng pulang buwan ay malaki ang posibilidad na magagawa nila itong gisingin. Dahil pakay ni Mary ang Blood Queen ay nagpasya silang dalawa na magtulungan. Habang sinusubukan ng ibang miyembro ng Dark Knight Association na pinapamunuan ni Claudia na pigilan ang mga ghoul ay bigla na lang silang iniwan ng iba nilang kasamahan. Makakalapit na sana sa kanila ang mga ghoul nang biglang dumating dito si Shadow para iligtas sila. At katulad kanina ay sinabi din ni Shadow ang mga sinabi niya kay Marie. Habang sa tuktok ng Crimson Tower naman ay ipinaalam ng isang tauhan ng Blood Queen kay Crimson na malapit nang matapos ang preparasyon para sa magiging sakripisyo. Ngunit may mga iilan pa silang problema at ito ay sila Yukimi na pinuno ng White Tower at Juggernaut na pinuno ng Black Tower. Pero bukod pa sa mga ito ay may isa pa na patuloy din sa pamamaslang ng ghoul. Ang tinutukoy pala nito ay si Shadow na nakisali na din sa labanan nila Yukimi at Juggernaut. Dito na nahinto ang labanan ng dalawa at nagpatuloy na si Juggernaut na pumasok sa loob ng Crimson Tower. At dahil nalaman ni Yukimi na may iniligtas si Shadow na tauhan niya sa Red Light District ay umalis na lang din ito. Kanina pa pala nanonood si White Devil kina Yukimi at Juggernaut pero alam niyang mas malakas ang mga ito sa kanya kaya pinabayaan niya na lang ang mga ito. Pero nang makita niya si Shadow ay wala siyang naramdaman na matinding kapangyarihan dito kaya naisip niya na mas mahina ito sa kanya. Dahil dito ay kaagad siyang umatake ngunit ito na pala ang tatapos sa kanyang buhay. Kasalukuyan namang nasa loob na ng Crimson Tower si Beta para mangalap ng impormasyon sa library dito. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Claire at Mary at imbis na plano ni Beta na iligpit ang sino man na makakakita sa kanya dito ay alam niya na hindi niya na ito magagawa pa. Nang makumpirma ni Mary na hindi vampira si Beta ay nagpasya siya na pabayaan na lang nila ito at napansin din pala niya na hindi ito nag-iisahan lang dahil kasama nito sila number 664, number 665 at Rose na mas kilala sa Shadow Garden bilang number 666. Pero bago sila umalis dito ay tinanong muna nila si Beta kung ano ang ginagawa nito. Kaya sinabi na din ni Beta na nagsasaliksik sila tungkol sa mga possessed at balak din niyang kumuha ng blood sample mula sa progenitor vampire. Ito ay dahil magkapareho lang ang pinagmulan ng possessed at mga vampira. Hindi naman ikinatuwa ni Mary ang mga sinabi ni Beta na parang kalapastanganan umano ito sa progenitor vampire. Dahil nagtatagal na sila dito ay sinabihan na ni Claire si Mary na umalis na sila dahil baka hindi nila mailigtas si Sid. Nang marinig ito ni Rose ay kaagad siyang sumali sa usapan ngunit mabilis naman siyang pinigilan ni Beta. Nang aalis na sila Claire ay may natanong si Beta kay Mary tungkol sa Haven na parang ikinainis ni Mary. Napansin ito ni Claire kaya matapos nilang iligpit ang isang vampira na nakasalubong nila ay hindi niya na naiwasan na matanong si Mary. Naramdaman niya umano kanina na parang pumapanig na si Mary sa mga vampira at ang tungkol din sa Haven na binanggit ni Beta. Hindi diretsahan na sinagot ni Mary ang mga tanong ni Claire hanggang sa makaramdam sila ng pagyanig. Nakita nila sa di kalayuan si Juggernaut na nililigpit isa-isa ang mga vampira. Kasama sa niligpit nito ang mga kilalang malalakas na vampira sa Crimson Tower. Dahil dito ay nagpasya sila na iwasan muna ito hanggat makakaya nila. Ngunit napansin na pala sila ni Juggernaut kaya napuruhan tuloy si Claire. Katapos ay inatake din ito si Mary kaya pagkabangon ni Claire ay nabahala ito nang makita ang pinsala na natamo ni Mary. Dahil dito ay hindi na naiwasan ni Mary na inumin ang dugo ni Claire. Isa din pala itong vampira dahilan para magkaroon ito ng panibagong lakas. Inatake nito si Juggernaut ngunit hindi pa din ito sapat sa lakas ni Juggernaut. Nang aatakihin na sana ni Juggernaut si Claire ay bigla namang dumating dito si Shadow para sipain si Juggernaut. Umalis din ito kaagad at matapos humingi ng tawad kay Claire si Mary sa pag-inom nito ng dugo ni Claire ay dito na nagkwento si Mary tungkol sa nakaraan niya at ang katotohanan sa Blood Queen.
Ito yung mga panahon na naglalaban-laban ang mga tao at mga vampira. Pero sa kagustuhan ng Blood Queen na makasamang manirahan ang mga tao ay nagpasya ito na itigil na ang pag-inom ng dugo. Sumunod sa kanya ang ibang vampira dahilan para unti-unti silang mawala ng kapangyarihan pero may mga magaganda din itong kapalit katulad ng nagagawa na nilang makapagbilad sa araw. Hanggang sa dumating ang Red Moon at dahil hinahanap-hanap ng Blood Queen ang dugo ay binigyan siya ni Crimson. Dito na bumagsak ang Haven ay tinayo nila at nagawa niya na lang na makaligtas sa pagsipsip ng mga dugo na nagkalat. Nang magkasama sila muli ni Elizabeth ay nagpasya si Elizabeth na punteryahin ang kanyang puso. Ngunit matapos ang pangyayaring ito ay bigla umano siyang inatake ni Crimson at kinuha ng mga ito ang katawan ni Elizabeth. Alam niya na gagamitin lang ni Crimson ang Blood Queen sa mga pinaplano nito. Nang makuha na ni Crimson ang puso ni Elizabeth ay isinaksak niya ito sa kinuha nilang human sacrifice. Ngunit biglang dumating dito si Shadow at inatake ito na kaagad nagkalasog-lasog ang katawan. Nadismaya si Shadow dahil wala dito ang hinahanap niyang final boss kaya susubukan niya na lang itong hanapin sa baba. Unti-unti na palang nabubuhay ang hinahanap niya kaya pagkadating dito nila Mary ay kaagad itong umatake kay Claire. Katapos ay hinila nito si Claire para naman kuhaan ng dugo. Mabilis namang tumungo din dito sila Beta kaya nagawa nilang mabawi si Claire. Inatasan ni Beta si number 664 na bantayan si Claire at pinagtulong-tulungan naman nilang tatlo si Elizabeth. Pero kahit anong malalakas na atake ang naibato nila dito ay hindi man lang ito naapektuhan. Biglang dumating dito si Juggernaut at sinuntok si Elizabeth pero hindi din ito umubra. Katapos ay si Elizabeth naman ang umatake sa kanila at karamihan sa kanila ay nagtamo ng pinsala. Napansin ni Beta na hinihigop din ito ang kanilang mga dugo para pagalingin ang sarili nito at magpalakas na din. Aatake na sana siya muli ngunit nagagawa pala ni Elizabeth na makontrol din ang dugo ng demon dahilan para maapektuhan ang mga poses na katulad niya. Apektado din dito si Claire at nang magising siya ay nasa infirmary na siya kung saan ang doktor dito ay ang Witch of Calamity na si Aurora. Ipinaliwanag nito sa kanya ang kanyang sitwasyon at kung sino umano ang tumulong sa kanya dati para magamot ang kanyang possession. Pero sa ngayon ay may dalawang klase ng dugo ang sumusubok na mag-adapt sa loob ng kanyang katawan. Para makontrol niya ito ay may kung anong marka ang lumitaw sa kanyang kamay. Bago lumabas si Aurora ay nagpakilala muna siya at sinabi din niya na dahil kay Shadow kaya tinutulungan niya si Claire. Dito na din nagising ang katauhan ni Aurora sa katawan ni Claire kaya hindi makapaniwala dito si Beta. Nakipagpalitan ito ng atake kay Elizabeth at nang susubukan na sana nito na gamitin ang atomic magic ay hindi ito nakayanan ng katawan ni Claire. Pero dahil alam niyang parating na si Shadow ay ibinalik niya na ang katawan ni Claire dahil plano lang pala niya na mabigyan ng oras si Shadow. Pagkadating dito ni Shadow ay kaagad silang nagpalitan ng atake ni Elizabeth. Habang nagpapalitan sila ng atake ay nagliliparan naman ang mga gold coin na kinuha ni Shadow kanina. Dahil ayaw ni Shadow na maubos ang kanyang gold coin ay minabuti niya ng lapitan si Elizabeth. Nagpatuloy ang palitan nila ng atake gamit ang kanilang espada. Hanggang sa magpasya na si Shadow na gamitin ang recovery atomic. Dahil dito ay bumalik na sa normal ang mga gold na nagkalat sa syudad. Nagawa ni Shadow na matalo si Elizabeth at nang masigurado nila Beta na ligtas na si Claire ay umalis na din sila dito. Dinala ni Sid si Claire sa inn at hindi pa din ito makapaniwala habang pinagmamasdan ang marka sa kamay nito. Kinabukasan ay nagpasya na sila na bumalik na ng Midgar at gayon din sila Skelpo, Goldie at Quinten na pare-parehong nagpapasalamat na buhay pa sila. Nang makasakay na sila Sid ay sinabi sa kanya ni Claire na gusto umano nito na malaman kung ano itong kapangyarihan na nasa kamay niya. Isang gabi ay sumakay ng train si Sid na kaagad nagpalit ng anyo bilang si Shadow. Inimbitahan pala siya ni Yukimi dahil gusto nito na makipag-alyansa sa kanya. Hinarang naman ng grupo ng kalalakihan ng train kung saan isinakay ng Mitsugoshi Company ang kanilang mga produkto. Ayon sa mga ito na gusto umano ng kanilang boss na si Garter na mapigilan ang patuloy na pamamayagpag ng Mitsugoshi Company. Walang kaalam-alam ang mga ito na mga miyembro pala ng Shadow Garden ang mga babaeng kaharap nila. Nagulat na lang sila nang makita nila sila Alpha sa bubungan ng train. Nang mapagtanto na nila kung sino ang kinakalaban nila ay huli na ang lahat at hindi na sila nakapalagpa. Alam ni Alpha na magsisimula ng magpakita ang mga taga-underworld na konektado sa Cult of Diablos at siguradong di magtatagal ay magsisimula na ang labanan. Kinabukasan habang kausap ni Sid sila Skel at Po ay napansin niya na parang mas dumadami na ang mga tao na nagsusuot ng mga suit. Naisip niya na dahil din siguro ito sa mga natutunan nila Alpha sa kanya. Kinagabihan ay muli siyang nakipagkita kay Yukimi pero hindi bilang si Shadow kundi bilang si John Smith na umano'y isang super elite secret agent.
Napag-usapan nila ang pagpapatawag ng pagpupulong ni Garter sa Major Corporate Alliance para kontrahin ang Mitsugoshi. Pero ayon kay Yukimi ay hindi pa din magbabago ang kanilang plano. Sinabi na din ito ang tungkol kay Getta na siyang nasa likod ng Major Corporate Alliance. Ayaw niya itong ipagalaw kay Shadow dahil gusto niya na siyang haharap dito. Isang araw habang kasama ni Sid Silaskel ay napansin niya ang pera na parang bago sa kanyang paningin. Ito pala ay galing sa Major Corporate Alliance at ito din ang dahilan bakit kaliwat kanan ang sale ngayong araw. Nang ipakita ni Po ang ginagamit na pera nila dati ay nalaman niya na galing ito ng Mitsugoshi Bank kaya dito niya na din nalaman na may bangko na palang itinayo sila Alpha. Dahil dito ay naalala niya tuloy ang mga pinagsasabi niya dati sa kanyang mga chika babes. Ilang sandali lang ay napansin niya ang pagkakaiba ng dalawang paper bill kung saan ang pera ng Mitsugoshi ay may iba't ibang kulay habang ang sa MCA naman ay parang photocopy lang. Dahil dito ay may naisip siyang plano kaya kaagad siyang umalis dito dala-dala pa ang pera ni Po. Kinagabihan ay kinausap niya muli si Yukimi para sabihin dito ang naisip niyang plano at ito pala ay tinatawag na credit creation. Ipinakita niya kay Yukimi ang dalawang paper bill at napansin din kaagad ni Yukimi na mas madaling pikiyan ang pera ng MCA. Bagamat naisip niya na madaling matutunto ng otoridad ang magpapakalat nito ay naisip din niya kaagad na baka ito talaga ang plano ni Shadow. Dahil kung malaman ng mga tao na posibleng peke ang hawak nilang pera ay magiging dahilan ito para magpanik sila. Hindi naman ito inaasahan ni Shadow habang si Yukimi naman ay nanginginig dahil akala niya ay sinusubukan siya ni Shadow. Muli namang inatake ng ilang miyembro ng Shadow Garden ang tauhan nila Garter. Habang kumakain si Sid sa labas ay inakala niya na isang aso lang ang binigyan niya ng pagkain. Ito pala ay si Delta na gusto pang humingi sa kanya ng pagkain. Matapos nilang kumain ay nalaman ni Sid na inuutusan pala ni Alpha si Delta na manligpit ng mga bandido. Dahil nabanggit din niya na gusto niya din ito ay pinilit siya ni Delta na samahan niya na lang muna ito. Kinabukasan ay nalaman nila Gettan at Garter ang pagkakapaslang ng isa nilang tauhan kagabi. Dahil dito ay nagpasya na si Gettan na gamitin na ang mga elite assassins niya na tinatawag na Clovers. Kaagad naman itong nakaengkwentro nila Shadow at Delta. Isa pala sa mga miyembro ng Clovers ay ang kapatid ni Delta na si Zobra. Pero kahit na alam na ni Delta na kapatid niya ito ay niligpit niya pa din ito dahil isa umanong kahihiyan sa kanilang pamilya ang mahihina. Bukod pa dito ay libo-libo din silang magkakapatid dahil isang chief ang kanilang ama kaya marami din itong asawa. Nang malaman ni Garter ang nangyari kay Zobra ay kaagad niya itong ipinaalam kay Gettan. Iminungkahi ni Garter ang temporary retreat at mag-reevaluate muna pero hindi sumang-ayon dito si Gettan. Plano ni Gettan na pagsabay-sabayin ang tatlong natitirang Clovers para mas mapalakas ang kanilang opensa laban sa Mitsugoshi. Pagkaalis ni Garter ay dito na napagtanto ni Gettan na kaya pala itinuturing ng Cult of Diablos na banta ang Mitsugoshi. Kaagad na kumilos ang tatlong miyembro ng Clovers ngunit pagkadating nila sa gusali ng Mitsugoshi Company ay nalaman din ito kaagad ni Neo. Alam nila na mga tauhan ito ni Gettan dahil kasalukuyan na din pala nila itong iniimbestigahan. Inatasan ni Alpha si Neo na asikasuhin ang mga ito ngunit nagboluntaryo si Gamma na siya na lang umano ang bahala sa mga ito. Dahil dito ay pinasama na lang ni Alpha sila Omega at Chi kay Gamma. Nang makaharap na nila ang mga Clovers ay nagpakilala si Gamma sa mga ito na siya si Manager Luna dahil alam niya na siya ang pakay ng mga ito. Katapos ay dito na biglang inatake nila Omega at Chi ang dalawang Clovers. Hinarap ni Gamma ang natitirang Clover na nagpakilalang siya umano ang Leaf 1 o ang pinakamalakas sa Clovers. Nang inatake ito ni Gamma ay napansin niya ang footwork nito na kapareho sa Western Lichtenroy style of fencing. Hindi akalain ng kalaban na malalaman kaagad ito ni Gamma kaya umasa siya na gagawa ng paraan si Gamma para kontrahin ang estilo niya ngunit ganun pa din ang ginagawang atake ni Gamma. Nagawa niyang mapuruhan si Gamma ngunit nagulat siya na sobrang tigas pala ng bungo nito. Dito na nagpasya si Gamma na gumamit na ng kanyang magical energy. Sa lakas ng bawat atake na pinapakawalan niya ay nagdudulot tuloy ito ng pinsala sa gusali. Pagka-atake niya ng isa sa pinakamalakas niyang atake ay aksidente siyang nadapa dahilan para magdulot ito ng napakalaking pinsala sa gusali. Napagtanto ng kalaban na hindi niya magagawang matalo si Gamma kaya aatras na sana sila ngunit binugbog na pala nila Omega ang dalawa niyang kasamahan. Pagkabangon ni Gamma ay muli siyang umatake kaya dali-daling tumakas ang kalaban. Muling nadapa si Gamma ngunit sakto namang tumama sa kalaban ang kanyang espada. Kinabukasan ng umaga ay nagtataka na sila Garter dahil hindi pa din nakakabalik ang mga Clovers. Pati din sa reinforcements na ipinadala nila ay gayon din at nawala na din sila ng contact sa lookout team.
Naisip ni Getta na ito na siguro ang tamang pagkakataon para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Kasalukuyan namang nagsasanay sila Sid at Alexia dahil sa kagustuhan ni Alexia na mas lumakas pa. Ayaw niya na maulit muli ang nangyari kung saan wala siyang nagawa para sa kaibigan niyang si Rose dahil sa pagiging mahina niya. Kahit ang ate niya ay patuloy din sa pagpapalakas kaya alam niyang mapag-iiwanan siya sakaling wala siyang gagawin. Nang muling magkita sila Shadow at Yukimi ay ipresenta na ni Yukimi ang ginawa nilang peke na paper bill. Dahil sa pagkakaperpekto ng gawa nila Yukimi ay parang nagmistulang peke tuloy ang pinagkopyahan nila. Dahil dito ay nagpasya sila na umpisahan kaagad ang pagpapakalat ng pera na ito. Ipinaubaya na ito ni Yukimi kay Shadow pero muli niyang ipinaalala na siya dapat ang mag-aasikaso kay Gettan. Muli niyang inalala ang araw nung iniligpit ni Gettan ang kanyang ina, mga kaibigan at mga kanayon. Nang mag-umpisa na ang pagpapakalat ng peking pera ay nalaman din ito kaagad nila Gamma. Alam ni Alpha na makakaapekto din ito sa Mitsugoshi Company pero naisip din niya na posibleng kagagawan din ito ng MCA. Inatasan niya muna si Gamma na alamin kung saan nagmumula ang peking pera. Makalipas lang din ng ilang oras ay nalaman na din ito nila Garter matapos itong madiskubre ng kanilang cashier sa isa nilang corporate store. Dahil dito ay inatasan din ni Gettan si Garter na alamin kung saan ito nagmumula. May plano na din pala si Gettan na magpakalat ng peking pera para mabankrupt ang MCA at Mitsugoshi Company. Dahil ito pala ang ibinigay na misyon sa kanya ng Cult of Diablos pero mangyayari lang ito kung mabawi na nila lahat ng mga assets ng cult na nakatago sa MCA. Pero sa nangyayari ngayon at kung mapapabayaan lang ang kumakalat ng mga peking pera ay baka mas malaki pa ang mawala sa cult. Kinagabihan ay natunton na nila Rose ang train na siyang nagdadala ng mga peking pera. Pagkapasok nila dito ay nagtaka sila na wala man lang silang nakitang bantay. Ngunit nang mapansin ni Rose ang wire ay dito na nahulog sa patibong sila number 664 at number 665. Nakita nila si Shadow o John Smith na siya palang may kagagawan nito. Sinugod ito ni Rose ngunit pati siya ay hindi din nakaligtas sa mga wires. Para kay Shadow ay mas maaga pa para malaman ito nila Rose kaya hinagis niya ang mga ito palabas ng train. Susubukan sana ni Rose na habulin ang train ngunit kaagad siyang pinigilan ni number 664 dahil wala silang maayos na plano at baka mahulog lang ulit sila sa patibong. Muling inalala ni Rose ang ginawa ni John Smith sa kanila kaya napatanong ulit siya sa kanyang sarili kung bakit napakahina niya. Kaagad nilang ipinaalam kina Alpha ang mga nangyari sa kanilang misyon. Bigla namang nagsalita si Rose at sinabihan sila Alpha kung gaano kagaling itong John Smith at sa tingin din niya ay kasing lakas ito ng Seven Shadows. Gusto niya sana na muli itong labanan ngunit kaagad siyang inilabas nila number 664. Nagpasya si Alpha na si Delta na lang ang ipapadala niya para harapin si John Smith. Kaya isang gabi habang naghahatid na ulit si Shadow ng mga peking pera sa Midgar ay nakita niya si Delta na hinahabol ang sinasakyan niyang train. Nang makapasok na ito sa train ay mabilis itong umatake sa kanya. Naglaban silang dalawa hanggang sa winasak ni Delta ang bagon kung saan sila nakasakay. Ngunit sinamantala ni Shadow ang pagkakataon na ito para gamitin ang mga debris kay Delta. Pagkalapit niya kay Delta ay naamoy kaagad ni Delta na siya si Shadow. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi aminin na siya nga si Shadow. Sinabi niya na lang na may secret mission siya kaya nagpanggap siya bilang si John Smith. Katapos ay binigyan niya na lang ito ng bagong misyon dahil may rules naman ang Shadow Garden na mas prioridad pa rin ang mga misyon na ibibigay niya kaysa sa ibang misyon kahit pa si Alpha ang nagbigay nito. Itinuro niya kay Delta ang Lawless City at gusto niya na pumunta ito dito para hanapin ang taong nagngangalang Juggernaut at iligpit ito. Mabilis naman niya itong napasunod at kaagad itong tumungo ng Lawless City. Kinaumagahan ay kinausap ni Gamma si Alpha para ipakita dito ang kanilang nahanap sa pinangyarihan ng labanan nila Delta at John Smith. Alam ni Gamma na hindi ito susuway sa utos ni Alpha kaya naisip nila na baka natalo ito sa labanan. Iniutos naman ni Alpha na ipagpatuloy ang paghahanap kay Delta at kahit mahanap man lang umano nila ang katawan nito. Nang malaman din nila Gettan ang tungkol kay John Smith ay iniutos nito kay Garter na magsagawa ng checkpoint at inspeksyonin ang lahat na pumapasok at lumalabas ng Royal Capital. Habang kumakalat na ang balita sa ginagawang checkpoint ng MCA ay naririnig din ito ni Iris. Nagkasalubong sila ni Alexia kaya nalaman niya na nagbabasa-basa na din ito ng mga libro na may kinalaman sa politika, engineering, ekonomiya at iba pa. Pero nilinaw ni Alexia na hindi pa din niya pinapabayaan ang kanyang pagsasanay sa paghawak ng espada. Kinagabihan ay naghatid ng update si Beta kay Shadow tungkol sa patuloy na pagkalat ng peking pera at sa hindi otorisadong pagsasagawa ng checkpoint ng MCA na may negatibong epekto sa marketplace.
Ipinaalam na din ni Beta ang tungkol kay Delta dahilan para mabahala si Shadow. Dahil dito ay sinabi niya na lang na baka nasa malayong lugar lang ito. Bago siya umalis ay nag-iwan siya ng papel kay Beta na may nakasulat na code. Sinabi niya na kung makuha nito ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito ay ibabahagi niya dito ang iba pa niyang kaalaman. Makalipas ang ilang oras ay muli na siyang naghatid ng mga pekeng pera sa Midgar. Nang ipaalam sa kanya ng tauhan ni Yukimi na malapit na sila sa checkpoint ay lumabas na siya ng train para sirain ang mga nakaharang dito. Ngunit nakita naman niya sa unahan si Alpha na kanina pa pala siya inaabangan. Naglaban silang dalawa at habang inaanalisa ni Alpha ang galaw niya ay napagtanto kaagad nito na siya si Shadow. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Shadow at kaagad niyang naitanong kung nasaan si Delta. Sinabi na lang ni Shadow na ipinadala niya ito sa malayo pero hindi matanggap ni Alpha ang kanyang sagot. Naisip tuloy nito na wala na itong silbi pa sa kanya kaya kumikilos na siya ng mag-isa lang. Masakit ito para kay Alpha dahil gusto nito na suportahan siya palagi sapagkat siya ang nagligtas sa buhay nito. Sinabi niya na lang na kung matapos na ang lahat ay maiintindihan siya ng mga ito. Katapos ay dito niya napuwersa si Alpha na iwan na dito. Pagkadating niya sa Midgar ay sinimulan na nila ni Yukimi ang pagkulimbat sa pondo ng MCA. Katapos nila dito ay naikwento na ni Yukimi sa kanya ang nakaraan nila ni Gettan. Fiancé niya pala ito ngunit ang masaya sana na kaganapan na ito ay napalitan ng gulo sa pagitan ng dalawang angkan. Sinunog ang kanilang nayon at nakita niya ang kanyang ina na wala ng buhay. Nalaman niya na kagagawan pala ito ni Gettan matapos tumanggi ang kanyang ina na magpasakop sa mga kulto. Sinubukan din siyang painumin ng pil ni Gettan at dahil tumanggi din siya ay inatake din siya nito. Simula ng araw na iyon ay nagsumikap siya hanggang sa napunta siya sa Lawless City at dito na niya nakuha ang yaman na kailangan niya. Pero nilinaw niya na hindi ito ang totoo niyang habol kundi ang hanapin si Gettan at makapaghiganti dito. Dahil sa pagkalat ng balita tungkol sa pekeng pera ay maraming tindahan na ang ayaw tumanggap ng mga papel na pera. Nang magkausap muli sila Gettan at Garter ay hindi pa din matunton nila Garter kung saang factory nagmumula ang mga pekeng pera. Pero nalaman na umano niya kung sino ang tao na nasa likod nito at ito ay si Yukimi na ikinagulat naman ni Gettan. Ilang sandali lang ay narinig na ni Gettan ang bell na pinatunog ni Yukimi. Alam niya na si Yukimi ito kaya pinahinto niya ang karwahe. Kasalukuyan namang nagmumakmak si Alpha matapos ang ginawa sa kanya ni Shadow. Iniisip niya na inabandona na sila ni Shadow dahil hindi nila naabot ang level na ini-expect ni Shadow sa kanila. Matapos marinig ni Gamma ang mga sinabi ni Alpha ay napaiyak na lang ito sa lungkot. Biglang pumasok dito si Neo para ipaalam sa kanila na may nahanap na silang ebidensya na nagsasagawa talaga si Gettan ng operasyon para sa Cult of Diablos. Nalaman din nila na may pinaplano din ito na magpakalat ng mga pekeng pera para pabagsakin ng Mitsugoshi Corporation. Dito na napagtanto nila Alpha na kaya siguro nagpakalat ng pera si Shadow ay dahil alam na nito ang pinaplano ni Gettan. Biglang dumating dito si Beta para ipakita ang mensahe ni Shadow sa kanila dahil nagawa pala ni Eita na macrack ang code na ibinigay sa kanya nung isang gabi. Dahil dito ay nalinawagan na sila kung bakit kumikilos ng mag-isa ngayon si Shadow. Nakalagay din sa sulat kung saan ito itinago ang mga gold coins na nakuha nila sa MCA. At tungkol naman kay Delta ay bigla na lang itong nagpakita sa kanila na nag-aalala baka pag-alitan siya ni Alpha. Matapos bumaba ni Gettan ng karwahe ay tumungo ito sa kinaroroonan ni Yukimi. Naglaban silang dalawa ngunit binubugbog lang ni Yukimi si Gettan. Nang aalis na sana dito si Yukimi ay dito na nagpasya si Gettan na inumin ang pil. Dahil dito ay hindi na nakailag si Yukimi sa sobrang bilis ng atake ni Gettan. Ililigpit na sana nito si Yukimi nang biglang may umatake sa kanya. Ito pala ay si Shadow at pagkabangon ni Gettan ay naglaban silang dalawa. Kahit tinataglay na ni Gettan ang dagdag na kapangyarihan mula sa pil ay hindi pa din ito sapat para mapantayan ang lakas ni Shadow. Iinumin niya na sana ang natitirang pil ngunit napigilan siya ni Shadow. Pinagsusuntok ito ni Shadow hanggang sa maalala nito na parang si Shadow din umano ang taong umatake sa kanya dati na nagdahilan sa pagkawala ng kanyang paningin. Katapos itong bugbugin ni Shadow ay nilapitan naman ni Shadow si Yukimi para pagalingin ang sugat nito. Dahil dito ay muling naalala ni Yukimi ang araw nung pinagaling din ng isang lalaki ang kanyang sugat na natamo niya dati nung inatake siya ni Gettan. Nararamdaman niya na si Shadow din ang taong iyon kaya nagpasalamat siya dito. Inaresto naman nila Iris si Garter matapos ang mga ginawa nito sa kaharian ng Midgar. Pagkabalik nila Yukimi sa pinag-imbakan nila ng mga gold coins ay wala na ito dito. Biglang nagpakita sa kanila si Alpha kaya nalaman nila na sila Alpha pala ang kumuha ng mga gold coins.
Ibinigay ni Alpha ang isang sulat kay Yukimi na pinaniniwalaan nilang sulat ni Gettan. Dito na din sinabi ni Alpha kung sino sila at kung ano ang kanilang layunin. Inalok niya si Yukimi na ipagpatuloy ang alyansa para kalabanin ang Cult of Diablos. Hindi naman nagdalawang isip si Yukimi na tanggapin ang alok ni Alpha. Isang araw ay binisita nila Skell at po si Sid para sana yayain ito na maghanap ng mga chika babes. Ngunit wala pala dito si Sid at pagkapasok nila ay nakita nila sa mesa ang 6 na VIP tickets para sa grand opening ng Mitsugoshi Hot Springs Land. Alam nila na hindi basta-basta nakukuha ang ticket na ito na kahit ang mga mayayaman ay nahihirapan sa pagkuha nito. Dahil dito ay naisip nila na gamitin ito para magyaya ng mga chika babes at naisip nila ang mga magagandang empleyado ng Mitsugoshi. Kagad silang tumungo sa Mitsugoshi at nang makita ni Neo na hawak nila ang mga VIP tickets ay dinala sila nito sa isang silid para tanungin kung bakit umano sila may ganitong ticket. Sa takot nila kay Neo ay sinabi nila kaagad na galing ang mga ticket na ito kay Sid. Nagtaka naman si Neo kung bakit kaya ibinigay ng kanilang master ang mga ticket sa mga kaklase nito. Kaya naisip niya na kailangan niya muna itong maipaalam sa Seven Shadows. Kaagad na nagpulong ang Seven Shadows para pag-usapan ang tungkol dito. Pero dahil hindi pa alam ng iba kung ano itong Mitsugoshi Hot Springs Land ay ipinaalala ni Eita sa kanila kung paano nila ito nakuha. Matapos nilang matalo ang isang grupo ng mga kulto ay nalaman nila ang tungkol sa Dragon's Tears o Golden Tears. Dahil dito ay naatasan silang lahat ni Shadow na maghukay habang may misyon pa itong dapat tapusin. Hanggang isang araw ay may nahukay si Eita na hot spring at ito ngayon ang ginawa nilang Mitsugoshi Hot Springs Land. Bumalik ang kanilang usapan sa 6 na tickets at napagpasyahan ng Seven Shadows na pumili sa kanila ng 3 na sasama sa date. Dahil pare-pareho nilang lahat na makasama sa date ang kanilang master ay idinaan na lang nila ito sa Bato-Bato Peak. Nanalo dito sila Delta, Beta at Zeta ngunit nagtaka sila na hindi kasama nila Skell si Sid at hindi nila ito nagustuhan. Sa takot nila Skell ay sinabi na lang nila na mahuhuli lang si Sid kaya biglang nagbago ang tono nila Beta. Gayunpaman ay malakas pa din ang hinala ni Alpha na posibleng hindi talaga pupunta dito ang kanilang master. Habang hinihintay nila ang kanilang master ay nagsaya muna sila kaya hindi maiwasan nila Skell na madamay. Ilang sandali lang ay may na-detect si Eita na abnormal magical signature sa underground ng hot spring. Dahil dito ay tumungo silang lahat sa hot spring para samahan si Eita. Hindi naman mawala sa isip ni Zeta ang tungkol sa Dragon Tears at buti na lang ay may inihandang shadow play si Lambda tungkol sa pagkakaibigan ng isang prinsesa at ng dragon. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng digmaan sa kaharian ng prinsesa at nang hinanap ng dragon ang prinsesa ay nakita niya ito na nag-aagaw buhay na. Katapos tumulo ng luha ng prinsesa ay tumulo din ang luha ng dragon hanggang sa bahain ng luha ang buong kaharian. Sinusubukan naman nila Skell at po nasilipan sila Alpha ngunit hindi nila alam na may mga patibong palang nakahanda dito. Nang tumulo ang luha ni Po sa hot spring ay nag-react kagad ang hot spring. Dahil mahina lang ang epekto nito ay naisip nila na gamitin ang luha ni Beta dahil umano isa itong self-proclaimed princess. Gumawa sila ng paraan para mapatulo ang luha nito at nang tumulo na ito sa hot spring ay dito na nagpakita ang isang water dragon. Mabilis namang nagbihis ang Seven Shadows para kalabanin ang dragon na ito at masiguro ang kaligtasan ng mga guests. Sabay-sabay silang umatake sa dragon at matapos ang ginawang pag-atake ni Alpha ay dito na nila natalo ang dragon. Dahil dito ay nakita na din nila ang Golden Tears na sinasabi sa alamat. May Golden Dragon naman ang lumapit kay Beta na unti-unti ding naglaho. Naisip ni Alpha na baka gusto ni Shadow na iligtas ang kaluluwa ng dragon na ito. Nagmistulan namang special event ang kanilang ginawa sa dragon dahilan para mabenta nila ang kanilang mga grand opening merchandise. Makalipas ang ilang araw habang nasa Oriana si Sid ay bumisita muna siya sa tavern ni Marie. Nandito din sila number 664, number 665 at nasa kwarto naman si Rose para magpahinga. Napanaginipan ni Rose ang kanyang ama na sinasabihan siya na hindi siya nito mapapatawad dahilan para magising siya bigla. Sakto namang mag-uumpisa na ang susunod nilang misyon kaya naghanda na din siya. Pagkalabas nila ay ipinaalam ni number 664 na si number 559 umano ang mamumuno sa kanila sa misyon na ito. Kilala si number 559 matapos niyang talunin si number 89 dahilan para magkaroon siya ng karapatan na i-challenge ang mga named numbers. Kinagabihan ay tumungo sila sa first ruin at andito na din si number 559. At dahil hindi pa nila alam ang buong detalye ng kanilang misyon ay ipinaliwanag ito sa kanila ni number 559 at ito umano ay alamin kung ano ang pinaplano ngayon ng Cult of Diablos.
Tinanong niya si Rose kung bakit ito kasama sa misyon na ayon naman kay Rose ay dahil pamilyar siya sa lugar na ito. Pero ayon kay number 559 ay dahil din ito sa siya mismo ang nag-request para isama ito sa misyon na ito. Alam din pala nito na kay Shadow mismo nanggaling ang kapangyarihan ni Rose dahilan para mamangha sila number 664 at number 665. Ito ay dahil tanging ang 7 Shadows lang ang may kapangyarihan na galing mismo kay Shadow habang ang iba naman ay nagmula lang sa 7 Shadows. Pero ayon kay number 559 na parehas din umano sila ni Rose dahil kay Shadow din mismo galing ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali lang ay napansin na nila na kumikilos na ang mga miyembro ng Cult of Diablos. Kagad din silang kumilos at nakita nila si Kawadoy. Ginamit nito ang keycard sa isang pedestal at katapos ay dito na din nagpakita ang reyna ng Oriana o ang ina ni Rose na ikinagulat ni Rose. Nang ilagay nito ang kanyang kamay sa glyph ay bumukas ang pedestal at nakita nila ang Ring of Legend ni Freya. Dahil dito ay pinaghanda na ni number 559 ang iba para sa isang labanan dahilan para magulat ang mga ito. Kailangan din pala nilang makuha ang singsing na ito dahil ito umano ang susi. Pagka-atake ni number 559 sa Reyna ay mabilis namang umaksyon si Rose para pigilan ito. Kaya nang makita ni Kawadoy si Rose ay tuwang-tuwa ito dahil hindi na sila mahihirapan pa sa paghahanap. Dahil ayaw talaga ni Rose na tumabi ay napilitan na si number 559 na suntukin ito. Itinuturing niya na ngayon itong traidor at dito na nagsimula ang pakikipaglaban nila kina Kawadoy. Dahil sa dami ng mga kalaban ay nagawa ng mga ito na makuha si Rose at kaagad naman itong nabalitaan nila Gamma. Pero dahil din dito ay mas lumuwag pansamantala ang seguridad sa Oriana at tamang-tama ang pagkakataon na ito para magpadala ng reinforcements. Nagpasya si Gamma na pabilisan na kay Lambda ang pag-oorganisa ng kanilang hukbo. At sa sitwasyon naman ni Rose ay hahayaan na muna nila ngayon na mapasakamay ito ni Perv Asshat. Pagkagising ni Sid ay nakita din niya ang balita tungkol sa pagbabalik ni Rose sa palasyo. Dahil dito ay naalala niya ang nangyari sa dating hari at napatanong siya kung bakit kaya iniligpit ni Rose ang kanyang ama. Base sa huling usapan nila bago ang insidente ay naisip din niya na baka gusto ni Rose na maging Supreme Tyrant. Dito na muling umandar ang kanyang imahinasyon sa mga posibleng mangyari sakaling matuloy man ito. Bigla namang dumating dito ang tatlong kalalakihan para maningil ulit kay Marie. Sinubukan naman ni Sid na magkunwari na tutulungan si Marie dahilan para mabugbog siya. Bagamat nakuha pa din ng mga kalalakihan ang natitirang pera ni Marie ay nagpasalamat pa din ito kay Sid. Wala itong kaalam-alam na sinadya lang pala ito ni Sid at katapos ay nagpasya na din ito na umalis. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan niya ang hideout ng mga nambugbog sa kanya kanina. Habang patuloy sa pagsasalita ang isa sa mga ito ay wala itong kaalam-alam na niligpit na pala ang kanyang mga kasamahan. At nang mapansin niya na ito ay siya naman ang iniligpit ni Sid. Dinala ni Sid ang mga gold coins sa tavern ni Marie na kaagad namang napansin ni Marie. Pagkalabas nito ay nagulat siya nang makita ang mga gold coins at katapos ay nakita din niya si Shadow dahilan para isipin niya na minamatyagan siya nito. 3 araw at gabi na ang nagdaan ay patuloy pa din ang pakikipaglaban nila number 559 kina Kawadoy. Hindi makapaniwala si Kawadoy na nagawa ni number 559 na mailigpit ang mga first child ng mga kasama niya. Pero dahil nanghihina na si number 559 ay nagawa din siyang mapuruhan ni Kawadoy. Ililigpit na sana siya nito nang mapansin niya si Shadow sa taas. Binigyan siya ng lakas ni Shadow dahilan para mailigpit niya si Kawadoy sa isang atake lang niya. Hindi naman makapaniwala sila number 664 at number 665 sa mabilis na paggaling ng mga natamo nilang pinsala. Nang makababa na si Shadow ay ipinaalam sa kanya ni number 559 ang umano'y pagtatraidor ni Rose sa Shadow Garden. Hindi naman ito sinang-ayunan nila number 664 dahil alam nila na nagawa lang iyon ni Rose dahil nandun ang kanyang ina. Habang patuloy sa pagsasalita si number 559 ay may nahulog na dyaryo kay Shadow at nakasaad dito ang pagpapakasal ni Rose kay Perv Asshat. Hindi ito matanggap ni Shadow dahil magmumukha ng walang saysay ang pagligpit ni Rose sa kanyang ama at hindi na matutupad ang mga iniisip niya nung isang araw. Nagpasya siya na pupuntahan niya si Rose dahil gusto niya na ito ang mamumuno ng Oriana Kingdom. Kinabukasan ng umaga ay inihatid na ni Lambda ang kanilang reinforcements. Sinalubong siya dito nila Omega at Chi kaya napag-usapan na din nila si Rose. Bilang instructor ay hindi matanggap ni Lambda ang nagawa ni Rose. Bagamat gusto niya na siya ang magpataw ng parusa kay Rose ay sinabihan siya nila Omega na imposible itong mangyari dahil kahit umano ang 7 Shadows ay hindi autorisado para dito. Kaya naisip din niya kaagad na si Shadow na pala ang bahala kay Rose.
Nababahala siya dahil alam niyang walang awa si Shadow pagdating sa mga kumikalaban sa Shadow Garden. Habang naglalakad-lakad si Sid at iniisip ang mga sasabihin niya kay Rose ay nakita siya ni Epsilon. Inimbitahan pala ito para tumugtog sa harap nila Perv Asshat kaya tamang-tama din ang dating nito dahil walang kahirap-hirap siyang nakapasok ng Royal Palace. Ipinaalam na din ito sa kanya na andito na din sa loob ang iba nilang miyembro para magmatsyag. Ilang sandali lang ay nakita sila ni Perv Asshat para batiin si Epsilon na mas kilala ng mga ito sa pangalang Shiren. Nang mapansin ni Perv Asshat si Sid ay ipinakilala ito ni Epsilon bilang estudyante niya. Dito na sinabi ni Perv Asshat na hindi pala sila basta-basta nagpapapasok na ng ibang tao kahit pakasamahan ito ng inimbitahan nila. Pero pwede naman umano nilang hayaan si Sid kung ipapakita nito ang kanyang galing sa piano. Ikinatuwa naman ito ni Sid at kaagad na sinunod ang gusto ni Perv Asshat. Nang magsimula na siya ay may katulong naman ang kaagad na namangha sa tugtog niya. Natulala na lang din sila Perv Asshat sa galing niya kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ito para nakawin ang mga alahas ng mga noble. Katapos niyang tumugtog ay tinanong ni Perv Asshat ang kanyang pangalan ngunit ayon kay Epsilon ay tsaka na umano siya nito ipapakilala ng formal kung makumpleto niya na ang pagiging apprentice. Ginamit naman ni Sid ang kanyang kapangyarihan para hanapin ang singsing at nang mahanap niya na ito ay mabilis niya itong kinuha. Makalipas ang ilang minuto ay sinabihan niya si Epsilon na maglalakad-lakad muna siya sa buong palasyo. Biglang dumating dito ang katulong na nakapanood sa kanya kanina na si Margaret at nagboluntaryo ito na gabayan siya sa paglilibot. Sa pagpupumilit nito ay pumayag na lang din siya at isa din sa dahilan niya ay nagsisilbi din umano ito ngayon kay Rose. Habang naglalakad-lakad na sila sa labas ay may isang kawal naman ang nanggagalaiti sa galit kay Sid. Sinubukan ni Sid na tanungin si Margaret kung nasaan na ngayon si Rose. Sa una ay tumanggi muna ito na magsalita ngunit di nagtagal ay sinabi na din ito ang eksaktong lokasyon ni Rose. Nang iniwan na ito ni Sid ay sinalubong naman siya ng kawal na nakamatsyag sa kanila. Nagseselos pala ito sa kanya dahil may gusto ito kay Margaret. Habang abala ito sa pagkwekwento tungkol sa kanila ni Margaret ay iniwan na ito ni Sid. Kaya makalipas lang din ng ilang minuto ay nakarating na siya sa silid ni Rose. Sa sobrang tuwa ni Rose ay kaagad siyang niyakap nito. Napag-usapan nila ang tungkol sa desisyon ni Rose na magpakasal na lang kay Perv Asshat. Kahit anong sabihin ni Sid para mabago ang isip ni Rose ay bigo pa din siya dito. Isinumbong naman ng isang bantay ni Rose kay Perv Asshat na may narinig itong ibang boses sa kwarto ni Rose. Sinabihan ni Rose si Sid na kalimutan na lang umano siya at ito din umano ang tanging hiling niya. Kaya pagkadating dito ni Perv Asshat ay nakalabas na si Sid. Napilitan lang pala si Rose na magpakasal kay Perv Asshat dahil sa pagbabanta nito gamit ang kanyang ina. Walang kaalam-alam si Perv Asshat na nasa balkonahe lang si Sid kaya narinig nito ang kanilang usapan. Kinagabihan ay kinausap ni Epsilon si number 559 matapos ang naging palpak nilang misyon. Pero inaamin ni Epsilon na hindi kasalanan ni number 559 ang mga nangyari dahil pinili nilang 7 shadows na hindi ipaalam kay Rose ang tungkol sa kanyang ina. Sinabi na din ni Epsilon ang pagkikita nila Shadow at Rose at hindi ito pinarusahan ni Shadow. May kutob si Epsilon na baka may ibang rason si Shadow at tanging siya lang ang nakakakita dito. Problema nila ngayon ay baka gamitin ng mga kalaban ang singsing at kung totoo ang alamat ay malaking pinsala ang maidudulot nito sa Oriana. Katapos maligo ni Sid ay kaagad siyang inisikaso ng mga ito. Ipinaalam niya sa mga ito na parang naresolba niya na ang pinuproblema nila. Dahil dito ay mas namangha pa ang mga ito sa kanya. Kinausap naman si Perv Asshat ng kanyang amo na si Mordred na isa sa Knight of Rounds. Humingi ito ng update sa progreso ng kanilang plano at ang tungkol na din sa Black Rose. Alam nila na kumikilos na ang Shadow Garden sa Oriana kaya pinaalalahanan ni Mordred si Perv Asshat. Dagdag pa nito na kung makukumpleto ni Perv Asshat ang kanilang plano ay masisigurado niya para kay Perv Asshat ang isang seat sa Knights of Rounds. Kampante naman si Perv Asshat na kontrolado niya ang lahat dahil nasa kanya na ang singsing. Kinabukasan matapos tumugtog ni Sid ay inumpisahan niya na ang paghahanap sa Reyna. Ito ay para magkaroon na siya ng ebidensya na pwede niyang maipakita kay Rose. Makalipas ang ilang minuto ay naabutan niya ito na kasama si Perv sa isang kwarto. Kaya kinagabihan ay binisita niya si Rose bilang si Shadow dahilan para akalain nito na paparusahan niya na ito. Pinasama niya ito papunta sa kwarto kung saan niya nakita kanina sila Perv Asshat at ang Reyna. Hindi makapaniwala si Rose sa kanyang nasilayan na hindi na din nakayanan pa ng kanyang sikmura. Dito niya na napagtanto na isa palang traidor ang kanyang ina. Dahil hindi niya na ito nakayanan pa ay bigla na lang siyang nawala ng malay.
Ibinalik siya ni Shadow sa kanyang kwarto at nang magising siya ay sobra siyang nalungkot sa mga nangyari sa kanilang mga kawal at sa kanyang ama. Ilang sandali lang ay lumabas siya ng kanyang kwarto at nakita niya sa balkonahe si Sid na tumutugtog. Pumasok sa isip niya na pumunta na lang sa malayong lugar kasama si Sid dahil sa kabila ng mga nangyari sa kanya ay hindi pa din siya iniwan nito. Ngunit may mga sinabi si Sid sa kanya para muling buksan ang kanyang mga mata sa mga mas importante pang bagay. Katapos ay bigla na lang itong nawala pero iniwan naman nito ang singsing na nakuha nito kay Perv Asshat. Nang kinuha ni Rose ang singsing ay dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob na sundin kung ano talaga ang gusto niya para sa Oriana Kingdom. Sumapit na ang araw ng kasal kaya marami ang nagtipon-tipon ng mga tao sa labas ng palasyo para magprotesta dahil sa galit ng mga ito sa ginawa ni Rose sa dating hari. Ilang minuto bago magsimula ang kasal ay muling tiningnan ni Perv Asshat ang singsing kaya laking gulat niya na wala na pala ito sa lalagyan. Dahil dito ay nataranta siya at para hindi mahalata na naiwala niya ang singsing ay naisip niya na gagawa na lang siya ng paraan para maipagpaliban muna ang kasal. Nang magsimula na ang kasal ay sinasabayan ito ni Perv Asshat ng pagkukunwari na hinahanap niya ang singsing. Ngunit nang tinanong na si Rose ng pari ay nagulat na lang siya na tumanggi ito sa kasalan. Sinamantala ni Rose ang pagkakataon na ito para akusahan si Perv Asshat na siyang salarin para manipula ang kanyang ama. Katapos ay dito niya na din ipinakita ang singsing at nang isuot niya na ito ay nagulat siya sa kung anong lumitaw dito. Naglalaman pala ito ng mensahe mula sa dating hari matapos nitong malaman na may kumikilos na para ibagsak siya. Alam niya na kagagawa nito ni Perv Asshat at dahil alam din niya na hindi na din siya magtatagal kaya gumawa siya ng huling habilin niya. Gusto niya na ipagkaloob ang pamumuno ng Oriana kay Rose at inatasan niya ang kanyang mga nasasakupan na suportahan si Rose. Nang matapos na ang recorded video ay susubukan pa sana ni Perv Asshat na magreklamo ngunit binaliktad na siya ng ibang noble. Ipapadakip na sana ni Rose si Perv Asshat nang bigla na lang may umatake dito at kaagad na sinunod ang reyna. Ito pala ay kagagawa ni Mordred na nagpanggap lang bilang isang pari. Ginamit lang pala nito sila Perv Asshat at ang reyna sa mga plano nito. At dahil ang habol lang nito ay maisuot kay Rose ang singsing ay pwede na umano nito ngayon na buksan ang portal. Nang magbukas na ang sinasabi nitong portal ay naglabas ito ng napakalakas na puwersa. Ito pala ang tinatawag na Black Rose at lumabas mula dito ang Grand Ruler ng Fourth Realm na tinatawag na Ragnarok. Inatake nito ang mga tao na nasa labas ng palasyo kaya umaksyon na si Shadow para atikihin din ito. Ngunit nagpalabas naman ito ng mga alagad nito kaya dito na din nagsimulang maglantad ang ibang miyembro ng Shadow Garden na kanina pa pala nandito. Matapos mag-regenerate ang kamay ng Ragnarok ay pinaatake na nito ang kanyang mga alagad. Pinaalis ni Shadow si Rose dahil alam niya na may iba pa itong dapat na gawin. Katapos ay siya naman ang humarap sa Ragnarok at ipinaubaya niya na kina Epsilon at Beta si Mordred. Kaagad na ipinakita ni Mordred ang lakas ng kanyang espada na siyang dahilan bakit binansagan siyang Knight Beyond Men. Ngunit hindi nagpatinag dito sila Epsilon dahil alam nila na isang artifact ang gamit nitong espada at kahit din ang suot nitong armor. Sa galit ni Mordred ay muli siyang umatake ngunit tinapatan lang ito ni Epsilon. Kasama ang ibang miyembro ng Shadow Garden ay nilabanan ni Rose ang mga alagad ng Ragnarok para iligtas ang kanyang mga nasasakupan. Nagkita sila ni Margaret kaya inatasan niya ito na buksan ang bodega sa ilalim ng Harden para makapagtago muna dito ang mga residente. Katapos ay pinuntahan niya ang kanyang mga kawal para ipaalam sa mga ito ang kanyang plano sa pagliligtas ng mga biktima. Ilang sandali lang ay nagulat na lang siya nang tumilapon sa kanyang harapan si Mordred. Sa lakas nila Epsilon at Beta ay nabugbog lang pala ito. Pagkabangon nito ay nagsimula nang magtanong sila Beta tungkol sa Black Rose, Magical Beasts at sa Cult of Diablos. Ayaw sana ni Mordred na magsalita pero nakaisip sila ng paraan para mauto ito. Dahil naniniwala ito na ang Ragnarok ang tatapos sa kanilang lahat ay ininsulto nila ito. Sa sobrang pagkakampante nito sa lakas ng Ragnarok ay napilitan itong magsalita. Inumpisahan nito na ipaliwanag ang tungkol sa ibang dimensyon na tinatawag nilang realms. Mga mundo ito kung saan mga halimaw na nagtataglay ng matitinding magical powers ang naninirahan dito. May sentro namang iniikutan ang mga realms na ito at isa din ang mundo natin sa umiikot dito. Sa ngayon ay hindi pa nila matukoy kung ano itong nasa sentro na mapaghanggang sa ngayon ay inoobserbahan pa din nila. Pero ang mas problema sa ngayon ay ang mga umiikot dito dahil pag magkataon na magkasalubong ang dalawa sa mga ito ay magiging konektado na sila sa isa't isa. Isang halimbawa dito ay ang nangyari sa kanilang mundo milyong taon na ang nakakaraan. Nalaman nila na noong unang panahon ay hindi pala talaga nag-e-exist ang mahika sa kanilang mundo.
Umusbong lang ito nung may makabangga ang isang realm ang kanilang mundo at malaki ang posibilidad na dito nanggaling ang mahika. Pero may posibilidad din na kahit ang mga tao ay galing din sa realm na ito. At tungkol naman sa Demon Diablos ay produkto mismo ito ng kanilang mundo. Pero ang nilalang na ginagawang basehan para dito ay mula sa isang realm at tinatawag nila itong First Realm. Marami silang natutunan sa nilalang na ito at isa na dito ay ang Black Rose. Nung aksidente itong mabuksan ng Oriana Kingdom ay nagtungo sila dito para isara muli ang gate na ito. Magsisilbi sanang kabayaran nito ay si Rose pero tumanggi dito ang kanyang ama. Bigla namang may nahulog kay Mordred at ito pala ay ang kamay ng Ragnarok. Pagkatingin nila sa taas ay nakita nila ang tuluyang pagligpit ni Shadow dito. Dumating dito si number 559 para ipaalam kina Beta na natalo na nila ang mga kalaban. Biglang bumangon si Mordred para lapitan ang naputol na kamay ng Ragnarok at katapos ay ipinasok niya ang ulo niya dito. Dahil dito ay naganyong halimaw na din ito pero tinawag lang itong depekto ni Shadow. Sa galit nito ay inatake nito si Shadow at dito na sila naglaban. Ngunit pinaglalaroan lang ito ni Shadow hanggang sa mabugbog na ito. Para sa huling atake ni Shadow ay ginamit niya ang isa sa pinakamalakas niyang atomic. Sa sobrang liwanag nito ay umabot ito sa Midgar na nasisilayan ng lahat. Katapos ng liwanag ay tanging si Shadow na lang ang nasilayan ng mga chika babes. Ngunit bigla namang may kung anong lumitaw sa likod ni Shadow. Nang hinawakan niya ito ay bigla na lang siyang nahigop nito at kasabay din ito ang pagkasira ng singsing. Ipinakita dito ang kalagayan ng mundo na pinanggalingan ni Kageno o Shadow. Kasalukuyan palang may nagaganap na kaguluhan dito at si Akane ang isa sa kinikilalang bayani dito. Muling naalala ni Akane si Kageno dahil tuwing tumitingin siya sa buwan ay may naalala siya dito. Susubukan niya sanang iligtas ang iba pa niyang kaibigan ngunit wala na siyang nabuutang buhay. Nang pabalik na siya sa kanilang base ay bigla namang siyang inatake ng dalawang lalaki na dumukot sa kanya dati. Dinala siya sa isang abandonadong gusali at dito niya na nalaman na may gusto umanong pumaslang sa kanya. Nilapitan siya ng isang lalaki para sakalin siya ngunit napahinto ito nang may marinig sila. Bigla na lang nawasak ang buong gusali na kagagawan pala ni Shadow. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina